Kabanata 2011 ng kampana ay tumunog sa tuktok ng bundok Gudao. Sa lupain ng Ancient Dao, ang Valley of Restrictions na nakatago sa loob ng mga bundok, ang lawa sa kapatagan, at ang malawak na underground burial ground ay tatlong lugar na naglalaman ng malaking kapalaran. Inihanda ni Zuan Luo ang tatlong lugar na ito para sa kanyang disipulo, si Wang Lin. Sa mga bundok, matatanaw ang mga figure ni Wang Lin at Zuan Luo. Ang kanilang mga anyo ay makikita rin sa labas ng lawa at sa loob ng burial ground. Ang lawas sa kapatagan ay naglalaman ng malakas na killing intent, at tumagal si Wang Lin ng 3 buwan sa loob nito. Si Zuan Luo ay nanatiling sa labas ng lawa habang pinuprotektahan si Wang Lin. Tahimik din niyang pinagmamasdan ng kanyang disipulo at ipinakita ang isang magaan at mabait na ngiti. Ang mga bangin ng valley ay ukit ng mga runes, at bawat isa ay naglalaman ng mga restriction. Habang lumilipas ang mga taon, ang valley ay unti-unting naging isang tanyag na lugar sa Ancient Dao, ang prestihiyosong Valley of Restrictions. Hindi makakapasok ang mga ordinaryong tao dahil ito ay pinagtibay ni Zuan Luo ilang daang taon na ang nakaraan. Ito ay naging isang lugar na espesyal na inihanda para sa kanyang disipulo upang maunawaan ang asensya ng mga restriction. Nag-aral si Wang Lin sa loob ng Valley of Restrictions sa loob ng 3 buwan. May isa pang misteryosong lugar sa Ancient Dao. Ito ay isang underground burial ground. Walang mga katawan na inilibing dito, ngunit puno ito ng mga iniwang yaman. Wala silang halaga at hindi na magagamit, ngunit sa isang hindi alam na oras, may naglagay ng mga ito dito bilang isang sakripisyo. Dahil sa mga yaman, ang lugar na ito ay napapaligiran ng kapangyarihan ng 5 elemento. Ang aura nito ay lalong naging makapal hanggang sa magsimulang lumitaw ang aura ng mga essences. Si Wang Lin ay nanatili rin sa burial ground na ito ng 3 buwan. Hindi siya kontento, ngunit nagpasya siyang itigil ang pag-absorb ng 5 elemento at umalis kasama si Zuan Luo. Sa Ancient Shi, nakita ni Wang Lin ang Grand Empyrean ng Ancient Shi. Pumunta siya sa 3 lugar upang mag-cultivate at mag-comprehend. Tumagal ito ng 5 buwan. Sa Ancient Ji, hindi nakita ni Wang Lin ang Grand Empyrean ngunit pumunta siya sa iba't ibang lugar sa 12 bansa upang mag-comprehend ng halos kalahating taon. Sa isang iglap, mula nang umalis sina Wang Lin at Zuan Luo mula sa Ancient Dao Imperial City, 1 taon at kalahati na ang lumipas. Sa loob ng 1 taon at kalahati, hindi hinarap ni Wang Lin ang anumang panganib at hindi kinakailangan magtagisan ng buhay o kamatayan. Kailangan lang niyang mag-absorb ng mga essences at pataasin ang kanyang cultivation level. Hindi na niya kailangang mag-isip ng labis dahil lahat ng bagay ay inaalagaan ng kanyang guro, si Zuan Luo. Ramdam ni Wang Lin na tunay na tinatrato siya ni Zuan Luo bilang isang direktang disipulo ng walang anumang masamang layunin. Ang init ng mata ni Zuan Luo kapag siya ay nag-cultivate ay parang sa bahay. Hindi naranasan ni Wang Lin ang ganitong klaseng pangangalaga sa buong buhay niya, ngunit mas ang halaga nito, mas pinahahalagahan niya ito. Pinahahalagahan niya ang oras na ito, pinahahalagahan niya si Zuan Luo bilang guro, at pinahahalagahan niya ang mga bihirang sandali ng kaligayahan sa kanyang buhay. Sa kanyang puso, nais niyang magpatuloy ang mga ganitong sandali magpakailanman. Pwede niyang baliwalain ang pagsupil mula sa Ancient Dao Emperor. Pinalad ako sa pagtrato sa akin ng guro, kailangan kong protektahan ang Ancient Dao, isinumpa ni Wang Lin sa kanyang puso. Malaki ang pagpapahalaga ni Wang Lin sa mga relasyon. Tinutulungan siya ni Zuan Luo sa Cave World at siya ang kanyang guro. Nakita niya lahat ng ito at naaalala sa kanyang puso. Hindi niya nais na mabaigo si Zuan Luo. Natapos ang 1 taon at kalahating paglalakbay. Pagkatapos nilang malaybot ang karamihan sa Ancient Clan, nakarating sina Wang Lin at Zuan Luo sa Mount Gudao. Ang Mount Gudao ay ang tagpuan ng 3 ancient clans at kung saan naruroon ang Grand Empyrean Gudao. Ang bundok na ito ay tinatawag din na Holy Mountain at Holy Land. Lahat ng ito ay dahil kay Grand Empyrean Gudao. Sa ilalim ng Mount Gudao, maging si Zuan Luo ay naging magalang. Hindi siya naglipad o nagteleport pataas, kundi naglakad papunta sa Holy Mountain kasama si Wang Lin tulad ng isang mortal. Ang mga hakbang na ito ay tila patungo sa langit at tinatakpan ng mga ulap. Hindi makita ang dulo, ngunit may malabong anino na makikita. Sa ilalim ng bundok, naglakad si Zuan Luo sa unahan at mabait na lumingon kay Wang Lin. Kapag nakita ka ni Grand Empyrean Gudao, tandaan mong magpakita ng paggalang. Si Grand Empyrean Gudao ay isang nakatatandang tao, at maging ang guro ay kailangang yumuko sa kanya. Guro, huwag mag-alala, nauunawaan po ng disipulo. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay seryoso at ang kanyang puso ay puno ng init. Sa buong paglalakbay, palaging pinaalalahanan siya ni Zuan Luo tulad ng isang tunay na matandang tao na nag-aalala na magkamali ang kanyang inapo. Kahit na si Zuan Luo ay may hitsura ng isang batang tao at hindi mukhang mas matanda kaysa kay Wang Lin.
Si Grand Empyrean Gu Dao ay mula sa parehong panahon ng Ancient Ancestor at siya rin ang tagapangalaga ng Ancient Clan. Kung hindi siya umiral, natatakot akong ang aking Ancient Clan ay malulupig ng Celestial Clan at mawawala na. Si Zuan Luo ay tumingin pataas sa Mount Gu Dao, may galang na nanggagaling sa kanyang puso. Nung disipulo ay nasa Celestial Clan, nakita ko ang ilang paglalarawan tungkol kay Grand Empyrean Gu Dao sa mga aklat. Sabi nila na ang cultivation level ni Grand Empyrean Gu Dao ay mas mataas kaysa sa ibang Grand Empyreans at siya lang ang nakapagpatumba ng maraming Grand Empyreans. Disipulo ay may paggalang sa ganitong kalakas na tao. Si Wang Lin ay naglakad pataas sa mga hakbang at tinitingnan ang tuktok ng bundok. Wala pa akong ideya kung ano ang tunay na cultivation level ni Grand Empyrean Gu Dao, pero sa harap niya, nakaramdam ako ng pakiramdam ng pagiging mortal. Si Zuan Luo ay tumango at nagbigay ng buntong hininga. Bukod sa mga Grand Empyreans, hindi basta-basta tinatawag ni Senior Gu Dao ang sinuman. Tanging kapag may bagong henerasyon ng Ancient Emperor ay siya ay tinatawag dito. Si Zuan Luo ay tahimik na naglakad paakyat, nararamdaman ng isang pakiramdam ng hindi pagkakasiguro. Kung si Grand Empyrean Gu Dao ay tatawag kay Wang Lin, magiging magaan ang usapin ng pagiging tagapangalaga ni Wang Lin ng Ancient Dao. Sa pag-endorso ni Gu Dao, ang posisyon ni Wang Lin sa Ancient Dao ay tataas. Kahit gaano pa man kamuhian siya ni Ye Dao, hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na magsalita laban sa kanya. Ngunit kung hindi siya tatawagan, si Zuan Luo ay bumantong hininga. Sa katotohanan, dinala niya si Wang Lin dito sa panganib ng pagpapagalit kay Gu Dao. Dinala niya si Wang Lin nang walang paanyaya mula sa kanya. Ginawa niya lahat ng ito para sa Ancient Dao at para sa kanyang disipulo na protektahan ng Ancient Dao na hindi minamalas. Isang panig ang clan na kanyang ipinagtanggol buong buhay, at ang kabilang panig ay ang disipulo na labis niyang ipinagmamalaki at itinuturing na isang inapo. Nais ni Zuan Luo na mapanatili ang balanse sa pagitan ng dalawang panig. Si Wang Lin ay naglakad kasama si Zuan Luo at tinitingnan ang likod ni Zuan Luo. Ang likod na ito ay hindi mataas, ngunit ito ay nagbigay kay Wang Lin ng isang bihirang pakiramdam ng init. Ang init na ito ay siyang sumabay sa kanya sa loob ng isang taon at kalahati. Wala akong nararamdamang ugnayan sa Ancient Clan. Dumaan ako rito para kay Guru Zuan Luo at ipagtatanggol ko ang Ancient Dao para kay Guru Zuan Luo. Si Wang Lin ay tahimik na naglakad. Tahimik ang kanilang mga hakbang, parang humalo sa katahimikan ng bundok. Nang malapit na sila sa tuktok ng bundok, nakita ni Wang Lin ang isang tore. Ang tore na ito ay may 9 na palapag at may 4 na malaking haligi na nakatali dito gamit ang mga kadena. Maraming mga kampana ang nakabitin sa mga kadena, at nang lumapit sina Wang Lin at Zuan Luo, ang mga kampana ay nagbigay ng malilinaw na tunog. Ang mga tunog na ito ay napakaganda pakinggan, at kapag pumasok sa isipan ng isa, ang isipan ay nagiging malinaw. Pati na ang ancient power sa loob ng kanilang katawan ay nagiging mas mabilis ang pag-ikot. Habang nakatayo dito, ang mukha ni Wang Lin ay naging bahagyang mapatla. Klaro niyang naramdaman na ang kanyang cultivation ay pinipigilan. Gayunpaman, ang kanyang ancient power ay hindi pinigilan, kundi napuno ng buhay. Ang pinigilang cultivation at mga essences ay nagbigay kay Wang Lin ng pakiramdam na siya ay humahawak ng ilang bundok. Naramdaman niyang medyo hirap siyang huminga, ngunit pinilit niyang magtiis at tumayo sa likod ni Zuan Luo. Mayroong 4 na tao na nakaupo sa 4 na malaking haligi. Sila ay nasa kalagitnaan ng kanilang buhay, payat, at nakasuot ng mga gray robes. Ang mga robes nila ay lumilipad sa hangin, ngunit ang kanilang mga mata ay nanatiling nakapikit. Kahit ang pagdating ni Zuan Luo ay hindi magpapadilat sa kanilang mga mata. Ang mukha ni Wang Lin ay mapatla, at ang kanyang mata ay dumaan sa 4 na ito. Nabigla siya. Ang mga ito ay mukhang mga mortal na walang ancient power sa kanilang katawan. Junior Zuan Luo ay humihiling makipagkita kay Grand Empyrean Gu Dao. Si Zuan Luo ay nagsalubong ng kanyang mga kamay at yumuko sa tore. Si Wang Lin din ay nagsalubong ng mga kamay at yumuko sa likod ni Zuan Luo. Ang paligid ay tahimik. Tanging ang tunog ng hangin at mga kampana ang umuukit sa hangin. Hindi sila tumigil at ang tunog ay naglalaman ng isang kakaibang puwersa. Ang mga ito ay lalong pinipigilan ng mga essences at cultivation ni Wang Lin, na nagdulot ng malamig na pawis sa kanyang noo. Pagkalipas ng matagal na panahon, ang pinto sa unang palapag ay tahimik na bumukas at isang tao ang lumabas. Ang taong ito ay isang batang lalaking bald na nakasuot din ng gray robe. Pagkalabas niya, yumuko siya kay Zuan Luo. Si Lord Gu ay kasalukuyang nagsasagawa ng mental journey. Grand Empyrean Zuan Luo, mangyaring maghintay muna. Ang batang lalaki ay may galang na tono. Walang problema, maghihintay lang ako rito. Hindi nagatubili si Zuan Luo at ngumiti at tumango. Tiningnan ng batang lalaki si Wang Lin, at pagkatapos na alisin ang kanyang mata, muli siyang yumuko kay Zuan Luo.
Bumalik siya sa loob ng tore at ang pinto ay dahan-daang nagsara. Ang oras ay dumaan ng dahan-dahan. Sa isang iglap, 3 araw ang lumipas. Sa 3 araw na ito, si Xuan Luo ay tumayo roon ng walang impatience at patuloy na magalang tulad ng umpisa. Si Wang Lin ay tumayo sa likod ni Xuan Luo. Ang 3 araw na ito ay tila 3 taon sa kanya, parang 300 taon. Dahil ang tunog ng mga kampana ay patuloy na umuukit sa isipan ni Wang Lin, na para bang nais nilang tunawin ang kanyang celestial cultivation at lahat ng essences. Tila pinipilit nitong ikalat ang mga essences at cultivation upang tanging ang kapangyarihan ng Ancient Clan na lang ang manatili sa kanyang katawan, upang ang patak ng soul blood sa kanyang katawan ay kumalat sa buong katawan niya. Kabanata 2012 Isang hakbang tungo sa bundok. Tahimik na nakatayo si Xuan Luo, ngunit nagsimulang mag-struggle sa kanyang puso. Alam niyang ang hindi pagkakasiyahan ni Grand Empyrean Gudao sa kanya ay nagmumula sa dahilan na ang kanyang disipulo, si Wang Lin, ay may celestial na cultivation at essences. Si Grand Empyrean Gudao ay isang taong mahigpit sa tradisyon. Pinahahalagahan niya ang dugong lahi ng ancient ancestor, pinahahalagahan niya ang mga henerasyon ng mga ancient emperors, at pinahahalagahan niya rin ang dugo ng ancient ancestor. Ngunit malinaw na hindi niya maaaring payagan ng sinuman na may soul blood na taglay ang aura ng Celestial Clan. Nang mag-tremble ang katawan ni Wang Lin, ang tunog ng mga kampana ay pumasok sa kanyang isipan at umuga, pinipigilan ng kanyang cultivation at sinusubukang alisin ito. Kung ang lakas ng mga ancients o ng mga celestials, pareho ito ay pag-aari ko at nakuha ko sa pamamagitan ng aking sipag. Hindi ko tinatanggap na mawala ang aking celestial cultivation. Ang mga mata ni Wang Lin ay namumula. Matibay ang kanyang determinasyon at patuloy siyang lumalaban sa tunog ng mga kampana. Patuloy na umaatake ang celestial power sa loob ng kanyang katawan upang subukang paalang bisa ang tunog ng mga kampana sa kanyang isipan. Habang nanginginig ang katawan ni Wang Lin, lumiwanag ang mga mata ni Xuan Luo. Humarap siya at itinaas ang kanyang kamay upang tulungan si Wang Lin na labanan ang tunog ng mga kampana. Pagkatapos ng lahat, si Wang Lin ay kanyang disipulo. Ngunit habang humarap si Xuan Luo, muling bumukas ang pinto ng tore at lumabas ang batang lalaki. Grand Empyrean Xuan Luo, tinatawag ka ni Ancestor Gu. Tumigil si Xuan Luo sandali at pagkatapos ay tahimik na nag-isip ng matagal. Habang ang kanyang kanang kamay ay nakaunawang nakaturo kay Wang Lin, humarap siya patungo sa tore. Tiningnan ng batang lalaki si Wang Lin ng malalim bago pumasok muli sa tore at isinara ang pinto. Ang pagkilos ni Xuan Luo ay nagdulot ng isang malakas na pagkabalisa sa puso ni Wang Lin. Ang aura na ito ay nagbigay kay Wang Lin ng init sa loob ng kanyang katawan. Hindi nito pinipigilan ang kanyang cultivation kundi tinutulungan siyang labanan ang tunog ng mga kampana sa kanyang katawan. Pinapayagan nito ang cultivation at essences ni Wang Lin na mag-relax ng kaunti. Mabilis na nagtipon ang kanyang cultivation at essences. Habang ang kapangyarihan ni Xuan Luo ay kumalat at ang tunog ng mga kampana ay nawawala, unti-unting hamina ang mga ito pagkatapos ng hindi matukoy na oras. Ang kanyang cultivation at essences ay mabilis na umikot sa kanyang katawan nang magsimulang kumilos muli ang mga kampana, wala namang hangin, at isang alon ng tunog ang damaloy sa isipan ni Wang Lin. Muling nagkaroon ng pagtutok ang tunog ng kampana sa kanyang cultivation at essences. Sa muka si Wang Lin ng dugo at nanginginig ang katawan. Lumapit siyang pababa mula sa tuktok ng bundok. Pagkalas ng iyong celestial cultivation, burahin ang iyong mga essences, kalimutan ang mga alaala ng iyong nakaraan, gisingin ang pamamana ng iyong dugong lahi. Pagkatapos nun, bibigyan kita ng titulong tagapangalaga ng Ancient Dao at Grand Empyrean Cultivation. Isang malamig at sinaunang boses ang umabot sa puso ni Wang Lin kasabay ng mga tunog ng kampana. Biglang tumingin si Wang Lin pataas. Ang kanyang mga mata ay namumula at ang kanyang cultivation ay biglang bumangon. Kasama ng kanyang ancient power, naabot niya ang rurok ng kanyang cultivation. Wala akong celestial clan cultivation, ang mayroon ako ay ang aking sariling lakas na nakuha ko sa aking 3,000 taon ng buhay. Anong karapatan mong ipag-utos sa akin na alisin ito? Sumigaw si Wang Lin at ang tunog ng mga kampana sa loob ng kanyang katawan ay pumutok. Nagtalbog sila laban sa kanyang cultivation at samukha siya ng dugo. Patuloy siyang umatras na para bang may nagsusulong sa kanya, hanggang sa tumayo siya sa kalagitnaan ng bundok. Ang aking essences ay ang aking mga pananaw sa buhay. Ito ay mga bunga ng aking pakikibaka sa buhay. Anong karapatan mong ipag-utos na alisin ito? Tumingala si Wang Lin at ang kanyang mga mata ay namula ng higit pa. Naglabas siya ng isang sigaw ng buhay. Habang sumisigaw, samukha si Wang Lin ng ikatlong putok ng dugo. Ang kanyang katawan ay nanginginig habang ang tunog ng mga kampana ay muling sumalpok sa kanyang cultivation. Tumalikod siya at nagpatuloy na umatras hanggang sa paanan ng bundok. 19 na hakbang na lang ang natira. Ang aking mga alaala ay mas mahalaga kaysa sa aking cultivation,
mga essences, dugong lahi, at ang Grand Empyrean power na maaari mong ibigay sa akin. Nabubuhay ako para sa aking mga alaala. Anong karapatan mong ipag-utos na kalimutan ko ang mga iyon? Sumigaw si Wang Lin ng pinakamalakas niyang sigaw. Ang tunog ng mga kampana sa loob ng kanyang katawan ay umalangaw, para bang sumabog. Samuka si Wang Lin ng ika-4 na putok ng dugo at nagpatuloy na umatras ng 18 hakbang. Sa huling hakbang, bumangon ang kanang paa ni Wang Lin at humagupit ng malakas. Pinilit niyang tumigil doon. Tumingala siya, ang mga mata ay namumula at ang ekspresyon ay puno ng galit, ngunit ang lakas ng mga kampana sa loob ng kanyang katawan ay ganap na napigilan niya. Kapag pinigilan ng lakas ng mga kampana, sumabog ang cultivation ni Wang Lin. Ang kanyang buhok ay biglang naging kalahating itim at kalahating puti, at sa likod niya, ang outline ng isang Grand Empyrean Sun ay lumitaw. Ang Grand Empyrean Sun na ito ay kalahating itim at kalahating puti. Nagbigay ito ng kakaibang liwanag at pinayagan si Wang Lin na ipakita ang kanyang pinakamalakas na lakas na kasing tindi ng isang Grand Empyrean. Noong lumitaw ang Grand Empyrean Sun ni Wang Lin, nagbago ang kalangitan sa tuktok ng Mount Gudao. Isang malamig na boses ang dumating mula sa tore sa langit at umalangaw sa buong mundo. Ang Mount Gudao ay may kabuuang 999 na hakbang. Kung makakaya mong dumaan ng 300, maipapatawad ko ang iyong kasalanan sa hindi paggalang. Sa tuktok ng tore, may isang figure na natatakpan ng fog, at bago siya ay si Zuan Luo. Senior Gudao, naging aligaga si Zuan Luo. Hindi ko kinikilala ang iyong disipulo. Ang malamig na boses mula sa anino sa ilalim ng fog. Ngunit dahil dinala mo siya rito, kung kaya niyang akyatin ang 300 hakbang, hahayaan kita siyang kunin. Ngunit hindi ko tutulungan siyang gisingin ang patak ng soul blood sa kanyang katawan. Tungkol sa pagprotekta sa Ancient Dao, dahil pinili mo siya, siya na ang magiging tagapangalaga. Ngunit simula ngayon, hindi siya maaaring umalis sa Ancient Clan. Kung hindi, kikilos ako. Ang mga salita mula sa figure ay malamig at walang emosyon. Nagpakita ng matinding lungkot si Zuan Luo. Dinala niya si Wang Lin dito ng may magandang layunin, ngunit hindi niya inasahan na magsabi si Gudao ng ganito. Tahimik siyang nag-isip at pagkatapos ay ipinakita ang isang matibay na tingin at iniunat ang mga kamay sa figure sa loob ng fog. Dahan-daang nagsalita ang figure sa loob ng fog, kung hindi siya makakapasok sa 300 hakbang, kailangan niyang manatili. Tahimik na nag-isip si Zuan Luo. Nakatayo si Wang Lin sa paanan ng Mount Gudao at tinitingnan ang taas nito. Alam niyang ang kanyang guro ay naruroon at marahil ay pinagmamasdan siya. Wang Lin, gamitin mo ang iyong pinakamalakas na cultivation at maglakad ng 300 hakbang. Hayaan mong makita ni Grand Empyrean Gudao kung karapat-dapat ba ang aking disipulo. Ang boses ni Zuan Luo ay dumating mula sa tuktok ng bundok at may halong galit. Ito ang galit ni Zuan Luo. Sinabi niya ang mga salitang ito sa tuktok ng kanyang kapangyarihan at lubos na pinabayaan si Gudao sa tabi niya. Tiningnan ni Zuan Luo ang figure sa loob ng fog at sinabi, dinala ko siya mula sa cave world at dinala ko siya dito. Ang tanging paraan para hindi ko siya kunin ay kung ako'y mamamatay. Ang kanyang likod ay tuwid at hindi na siya yumuko. Hindi nagsalita ang figure sa loob ng fog. Tahimik ang tuktok ng tore. May espesyal na damdamin si Zuan Luo kay Wang Lin. Napanood niya ang pakikibaka ni Wang Lin sa loob ng cave world at nasaksihan ang pagtitiyaga at determinasyon ni Wang Lin. Nakita rin niya ang pagmamahal ni Wang Lin sa babaeng tinawag na Wan-er. Hindi makakalimutan ni Zuan Luo ang mga luha at mga alaala ni Wang Lin para sa kanyang asawa sa cave world. Ito ay nagbigay sa kanya ng pagninilay sa kanyang sariling nakaraan. Ang mga karanasan ni Wang Lin sa Celestial Clan ay nagpapaalala kay Zuan Luo sa kanyang sarili. Para bang magkasabay silang dumaan sa parehong mga landas. Si Wang Lin ay nakatayo sa unang hakbang nang umabot sa kanyang mga tainga ang mga salitang binitiwan ng kanyang guro. Ang mga mata niya ay nagpapakita ng matibay na desisyon. Hindi niya gusto ang Mount Gudao at hindi niya bibigyan ng respeto si Grand Empyrean Gudao muli. Sa mundong ito, ang mga malalakas ang kumokontrol sa kapalaran ng mga mahihina. Ang cultivation ni Grand Empyrean Gudao ay malakas at siya ang pinakamalakas na tao sa Immortal Astral Continent, kaya maaari niyang ipataw ang kanyang kalooban sa akin, ngunit isang araw, kung ako, si Wang Lin, ay maging malakas at palitan siya, ako na ang magiging langit. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at ang outline ng Grand Empyrean Sun sa likod niya ay lumiwanag. Ang liwanag nito ay naghalo sa kanyang katawan at pinatataas siya. Bigla siyang umangat at naglakad patungo sa tuktok ng bundok. Ang hakbang na ito ay ang unang pagtutol ni Wang Lin laban sa Ancient Clan. Ito ang unang hakbang ng pagtanggi na ginawa niya laban sa Ancient Clan. Ito ang unang bitik sa relasyon niya sa Ancient Clan. Inisip niyang mag-stay siya sa Ancient Clan dahil sa kabutihang loob ng kanyang guro.
Handang magtiis si Wang Lin sa pagyuko sa Ancient Dao Emperor at tiisin ang kalungkutan ng hindi pagkasanay sa makapangyarihang imperyo ng Ancient Clan. Gayunpaman, kahit na magtitiis siya, ngayon ay may isang bitik na sa pagitan niya at ng Ancient Clan. Marahil, kung walang mangyaring iba, ang bitik na ito ay dahan-daang maghihilom dahil kay Xuan Luo. Ngunit, ganap na nawala ang pagkakataong iyon ng isang mahalagang pangyayari ang nangyari sa loob ng Ancient Dao Imperial City. Sa loob ng palasyo ng Ancient Dao Imperial City, nakaupo ang Ancient Dao Emperor sa kanyang trono. Bago siya ay tatlong matandang lalaki na nakasuot ng purple, at sila ay umuyuko sa kasiyahan. Kamahalan, daang taon naming hinanap ang walang katapusang kababaihan upang magsanib ang kaluluwa, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakagawa nito. May malaking pagtanggi at hindi nila napapalakas ang kaluluwa kahit kaunti. Ngunit ngayon ay may isang babaeng matagumpay na nagsanib sa kaluluwa. Ang boses ng matanda ay puno ng kasiyahan. Sekretong pinagtatrabahuhan nila ito ng maraming taon. Ang nag-aantay na gantimpala ay tiyak na dakila. Taga saan ang babae at ano ang pangalan niya? Tanong ng Ancient Dao Emperor na may kalmado ngunit puno ng pag-asa. Hindi niya malimutan ang sinabi ng Imperial Teacher. Ang kaluluwang ito ay maaaring magbigay sa kanya ng pagkakataong maging isang tunay na Ancient Emperor na maghahari sa buong Ancient Clan. Ang isa sa mga matandang lalaki ay mabilis na sumagot, siya ay mula sa Ancient Shi, ang pangalan niya ay si Song Ji. Hayaan mong pumasok si Song Ji sa palasyo. Nais kong makilala ang babaeng ito ng personal. Sabihin ninyo sa buong mundo na sa loob ng 3 buwan, magkakaroon ako ng isang malaking seremonya. Aakuin ko si Song Ji bilang aking asawa at magiging Ancient Empress. Tumawa ang Ancient Dao Emperor at tumayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng nakakatakot na liwanag. Kabanata 2013. Sino siya? Maliwanag ang langit at maraming mga pavilion sa ibaba, parang isang sekta. Ngunit ang pangalan ng sekta ay malabo, kaya't hindi ito makita. Habang sinisikap mong mas makita ito, lalong nagiging malabo. Sa isa sa mga pavilion, may isang babae. Ang babae ay napaka-pamilyar. Kinagat niya ang ibabang labi habang tinitingnan ng langit na parang may hinahanap. Sino siya? Sino ako? Malawak ang lupa, madilim ang langit, at ang paligid ay puno ng amoy ng dugo, parang may labanan na naganap dito. Isang babae ang tumatakas sa langit at ang mukha niya ay mapatla dahil sa takot. Paminsan-minsan ay tumitingin siya pabalik at makikita niyang may isang cultivator na may malaswang mata na pabirong humahabol sa kanya. Sa pinaka-kritikal na sandali, nakita niya ang isang pamilyar na lalaki na nagtatago sa ibaba. Sino siya? Sino siya? Sino ako? Isang dagat ng ulap at isang ordinaryong yungib. Isang lalaki ang nakaupo sa loob ng yungib na parang nasa pinaka-kritikal na sandali ng paggawa ng kanyang core. Ang babae ay nakatayo sa labas ng yungib. Bagamat puno ng takot, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Sa harap niya, maraming cultivator ang gumagamit ng mga spells, sinusubukang sirain ang formation upang makapasok sa yungib. Pinagkagat niya ang kanyang mga ngipin at kontrolado ang formation upang tumanggi hanggang sa maubos ang kanyang lakas. Napaluhod siya, ngunit napansin niyang nakasandal siya sa isang mainit na dibdib. Dadalhin kita upang pumatay. Ang pangungusap na ito ay parang tumagos sa langit at nag-uugnay sa dalawang magkasintahan sa isang buhay. Sino siya? Sino siya? Sino ako? Sa ilalim pa rin ng asul na langit, may isang sekta na pamilyar ngunit hindi pamilyar. Tahimik na nakaupo ang babae sa labas ng isang pavilion, hawak ang isang zither. Ang malungkot na tunog ng zither ay umalangaw-ngaw. Mag-aasawa na siya. Ngunit nang lumabas siya mula sa pavilion upang harapin ang lahat, isang lalaki ang lumitaw na may suprema niyang cultivation at lumakad patungo sa kanya. Ang malumanay na ngiti niya ay nagulat sa kanya. Nais niyang malaman kung sino siya, at kung sino siya talaga. Isang sinag ng liwanag na nagbigay ng init ay bumaba sa isang tahimik na lambak. May isang kahoy na bahay doon, at ang masayang tunog ng kanta ay nanggagaling sa isang babae na tumutugtog ng zither sa loob. Tiningnan niya ang lalaki na nakasandal sa kanya at ipinakita ang isang malambing na titig. Mukhang masaya siya. Ngunit, sino siya? Sino ang lalaking ito? Sino? Ako. Parang nais niyang matindaan ang isang bagay ngunit hindi niya maalala. Ang kanyang isipan ay malabo, parang matagal siyang natulog. Sa kalabuan, ang malambing na imahe ay nag-crack at dahan-daang gumuho. Naging isang bagyong araw ito. Hawak ng lalaki ang babae at tumutulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata, at humagulol siya ng isang nakakagulat na sigaw. Ang sigaw na ito ay naglalaman ng sakit, naglalaman ng isang pangako. Kahit na nais ng langit na mamatay ka, babalik kita. Sa Ancient Dao Imperial Capital, sa isang marangyang kwarto sa Imperial Palace, isang babae ang nakahiga sa isang malambot na kama. Hindi siya isang ganap na kagandahan, ngunit kaakit-akit siya sa mata.
Ngunit siya ay nag-struggle at ang kanyang mukha ay mapatla. Ang kanyang mga pilikmata ay nanginginig na parang siya ay nananaginip at sinusubukang magising mula sa kanyang panaginip. Nagkaroon ng mga luha sa mga gilid ng kanyang mga mata at damaloy ito sa kanyang pisngi, binabasa ang puting unan. Sa kanyang panaginip, ang sakit na sigaw ay umalingaw sa kanyang puso. Isa itong sigaw patungo sa langit na kumikalaban sa kapalaran, kumikalaban sa mundo. Ito ay isang kaloobang hindi sumusunod. Ang boses na ito ay nagdulot pa ng higit pang mga luha na damaloy. Ngunit hindi niya maalala kung sino ang babaeng ito, ni kung sino ang lalaking umungol ng nakakagising na sigaw. Nais niyang matindaan, ngunit ngayon, hindi niya matindaan kung sino siya. Sa kanyang panaginip, bahagyang nakita niya ang lalaki na lumitaw sa tabi ng isang kabaong pagkatapos ng ilang taon. Pinapansin niya ang kabaong at dahan-daw ang inilapat ang kanyang mukha dito. Ang malumanay na ekspresyon sa kanyang mukha ay nagpasakit sa kanyang puso. Ang mga luha na tumulo sa kabaong ay nagbigay sa kanya ng kalungkutan. Mayroon siyang impulsong buksan ng mga mata at hawakan ang mukha ng lalaki at panasan ang kanyang mga luha. Sa kanyang pakikibaka, ang lahat ng bagay sa panaginip ay nabasag. Ang babae ay naglaho at ang lalaki ay tila nawala sa fog. Ang lahat ay naging malabo. Binuksan niya ang kanyang mga mata. Nagising ka na. Isang malambing na boses ang nanggaling sa tabi niya. Tiningnan niya ang pinong pattern sa kama at may kalituhan sa kanyang mga mata. Ang lahat ng bagay mula sa panaginip ay naruroon pa, ngunit malabo na. Pamaling siya at sinundan ng boses at nakita ang isang lalaki na may mahabang buhok at nakasuot ng royal robe. Bagamat siya ay nasa kalagitnaan ng edad, siya ay medyo gwapo at may marangal na kababalaghan. Nakangiti rin siya sa kanya. Sino? Ikaw. Sino? Ako. Ang mga mata ng babae ay lalong nalilito at nakaramdam ng matinding sakit. Parang may isang hindi nakikitang puwersa na pumipigil sa kanya na mahanap ang kanyang sarili. Ako ang Ancient Dao Emperor, ang pinakamataas na nilalang ng Ancient Dao. Ako ang iyong asawa. Ang pangalan mo ay Song Ji, ikaw ay mula sa Ancient Shi at ikaw ang aking Empress. Ngumiti ang lalaki habang nagsasalita, at ang aura ng isang emperador ay kumalat mula sa kanyang katawan. Asawa. Nang yumeko ang salitang ito, isang imahe ang lumitaw sa kanyang isipan. Ang imaheng ito ay tumingin sa langit at umungol ng isang masakit na sigaw. Ang imaheng ito ay umupo sa tabi niya at nakinig sa kanyang tugtugin ng masayang zither. Ang imaheng ito ay buhat siya at nagsabi na dadalhin siya upang pumatay. Ang imaheng ito ay malabo at tila nag-o-overlap sa royal robe, at dahan-daang nag-overlap sila. Ngunit parang hindi ito akma, at pagkatapos mag-overlap, nagkalat sila. Ang matinding sakit ay muling dumating mula sa kanyang isipan. Pumikit ang babae at nawalan ng malay dahil sa sakit. Ang lalaki sa royal robe ay agad na naging malungkot at nagsabi, sabihin mo sa akin ang dahilan. Ang mga ripples ay umalingaw sa likod ng lalaki at isang matandang lalaki ang lumabas at yumuko. Kamahan, Song. Matapos magsanib ang Empress sa kaluluwa, ang kanyang katawan ay naging mahina. May sarili na siyang kaluluwa, at ang pagsasanib ay nagdulot ng kaguluhan sa kanyang mga alaala. Ngunit walang masama. Kailangan lamang magpahinga ang Empress upang makabawi, ngunit ang kanyang mga alaala ay mananatiling magulo. Gayunpaman, ito ay mabuting bagay dahil maaari ninyong ipakilala ang mga alaala upang unti-unting punan ang kanyang isipan at maging ang kanyang mga tunay na alaala. Ang katawan na ito ay talagang angkop para sa kaluluwa at patuloy na pinapalakas ito. Sa loob ng ilang taon, ang kaluluwa at katawan ay magkakasama. At sa oras na iyon, hindi na maaaring magsanib ang tunay na katawan ng kaluluwa sa kaluluwa. Ang lalaki sa royal robe ay dahan-dahang nagsabi, maaari ka nang umalis. Nang mabilis tumango ang matandang lalaki bago naging usok at nawala mula sa kwarto, naiwan ang Ancient Dao Emperor at ang babae. Umupo ang Ancient Dao Emperor sa tabi ng babae at tinitingnan siya ng may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Nabanggit ng Imperial Teacher na ang kaluluwang ito ay magbibigay sa akin ng pagkakataon na maging tunay na Ancient Emperor na mag-uugnay sa tatlong angkan. Hindi maaaring magkamali ang Imperial Teacher. Kaya ang paggawa sa babaeng ito bilang aking Empress ay ang pinakamahusay na gantimpala. Habang bumubulong siya, iniangat ang kanyang kanang kamay at dahan-dahang hinaplos ang kanyang mukha. Nagpakita siya ng isang bahagyang ngiti. Kahit hindi maganda ang babaeng ito, mayroon siyang sariling alindog. Palagi kong iniisip kung saan nakuha ng Imperial Teacher ang kaluluwa na ito, ngunit hindi siya magsasabi. Gayunpaman, ang kaluluwa ay isang kagandahan. Maaaring mayroon siyang sariling kasintahan, at marahil ang kasintahan niya ay nakaramdam ng matinding sakit pagkatapos niyang mamatay. Sayang, hindi niya malalaman na ang babaeng ito ay nasa aking mga kamay.
Kung magkakaroon ng pagkakataong makita kung sino ang kanyang nakaraan na kasintahan, magiging kawili-wili. Marahil matagal na siyang patay. Kung hindi siya patay at magkita sila, makikilala kaya nila ang isa't isa, mas lalo pang ngumiti ang lalaki sa royal robe. Hindi ako makapaghintay. Ngunit habang iniisip ko ito, walang araw na mangyayari yun. Dahan-daang pinisil ng lalaki ang kanyang mukha, na nag-iwan ng pasa sa kanyang mukha. Ang katawan ng babae ay kumaibot na parang naramdaman ang sakit sa kanyang pagkawala ng malay, at mga luha ay damaloy mula sa kanyang mga mata. Kung hindi lamang siya kailangang maging birhen upang ituring bilang aking empress, talagang nais ko na siyang gawing isang babae ngayon. Ngunit wala pang kaguluhan. Kapag natapos na ang seremonya, dahan-dahan ko siyang ikatutuwa. Tumayo ang lalaki sa royal robe na mingiti at nilingon ang kanyang manggas bago umalis. Habang ang mga luha ng babae ay patuloy na dumadaloy, malayo, sa paanan ng bundok Gudaw, tiningnan ni Wang Lin ang tuktok ng bundok na may malamig na mga mata. Liwanag na hindi siya kinikilala ni Grand Empyrean Gudaw, ngunit hindi rin niya kinikilala ang buong ancient clan. Ang tanging tao na iginagalang niya ay si Zuan Luo. Kung walang Zuan Luo, hindi siya pupunta rito. 300 hakbang, ang Grand Empyrean Sun sa likod ni Wang Lin ay naglabas ng malakas na itim at puting liwanag. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang paa. Hindi lamang isang hakbang, kundi marami. Sa sandaling huminto ang kanyang mga paa, nakatayo si Wang Lin sa 39 na hakbang, at isang malakas na presyon ang bumagsak sa kanya, kaya't tumigil siya. Parang ang mga bundok ay dahan-daang dumidiin sa kanya. Sa kanyang mga mata, ang hagdang-hagdang tinatahak patungo sa tuktok ng bundok ay naging baluktot na parang may buhay. Sa isang malamig na hinga, ang outline ng Grand Empyrean Sun sa likod ni Wang Lin ay lumiwanag ng mas maliwanag. Sa isang hakbang, muling lumundag siya. Ika-42 hakbang, ika-57 hakbang, ika-69 na hakbang, ika-83 hakbang. Ang malalakas na tunog ng kidlat ay umalingaw sa kanyang mga tenga habang tinatanggap ang malakas na presyon upang marating ang ika-79 na hakbang. Itinaas niya ang kanyang kanang paa at walang awan na tinapakan ang ika-100 hakbang. Nang tumama ang kanyang paa, ang mundo ay dumagundong at parang ang bundok Gudaw ay yumanig. Isang malakas na presyon ang bumagsak kay Wang Lin, kaya't nagulo ang kanyang isipan at may dugo na damaloy mula sa gilid ng kanyang bibig. Ang presyon na ito ay nagmumula sa bundok, mula kay Grand Empyrean Gudaw. Kabanata 2014 gininto ang pagkakataon. May kabuuang 979 na hagdang bato, at bawat 100 hakbang ay kumakatawan sa 10% ng aking kapangyarihan. Sa buong panahon, walang Grand Empyrean na nakapunta sa ika-600 hakbang sa ilalim ng aking kalooban. Ang taong nakarating sa pinakamalayong hakbang ay isang Grand Empyrean na nagngangalang Dong Lin mula sa Celestial Clan. Hindi siya nakarating sa ika-600 hakbang, at pagkatapos iwanan ng isang tao, pinayagan ko siyang umalis. Tungkol sa iyo. Hayaan mong makita ko kung ilang hakbang ang maaabot mo. Isang lubhang walang pakialam na boses ang umalingaw ng tumapak si Wang Lin sa ika-100 hakbang. Pagkatapos marinig ang boses, ang hagdang bato na tila naging isang dragon ay ipinakita ang tunay nitong anyo. Isa itong tunay na dragon. Ang katawan nito ay kulay itim at nagbigay ito ng isang malakas na hiyaw nang magpakita ito. Agad itong nagtakbong patungo kay Wang Lin. Isang amoy ng isda at mabahong usok ang sumabog patungo kay Wang Lin upang pigilan siya sa ika-100 hakbang. Ang dragon ay mabilis na lumapit. Pumikit si Wang Lin at ang kanyang mga mata ay kumislap. Bagamat mapatla ang kanyang mukha, hindi siya umatras. Tumingala siya at iniunat ang kanyang kanang kamay sa kalawakan. Ang outline ng Grand Empyrean Sun sa likod niya ay bahagyang kumerbo at nagtipon ng itim at puting liwanag sa kanyang kamay. Isang kakaibang tanawin. Ang palma ng kanang kamay ni Wang Lin ay puti at ang likod ng kanyang kamay ay itim. Nang lumapit ang dragon, pinres niya ang kanyang kamay at tinamaan ang dragon. Biglang umalingaw ang malalakas na tunog ng kulog. Nayanig ang dragon at nagbigay ng malungkot na hiyaw. Ang ulo nito ay gumuho at kumalat ang pagkawasak. Ang buong dragon ay naglaho sa abo at nawala. Kasabay nito, ang mga hakbang pataas ng bundok ay bumalik sa normal at hindi na ito baluktot. Para bang ang lahat ng nakita ni Wang Lin kanina ay isang ilusyon lamang. Sa mukha si Wang Lin ng isang bangkos ng dugo. Nang sirain niya ang dragon, ang kanyang kanang kamay ay biglang naglaho, parang nawala sa hangin. Pagkatapos nito, nagtipon ng itim na gas sa kanyang kamay at nabuo ang isang bagong braso. Gayunpaman, ang kanyang kanang paa ay tumama rin sa dragon, at naramdaman niyang para siyang tinamaan ng napakaraming bundok. Ang kanyang kanang paa ay tumilapon pataas at nagsimulang bumagsak patungo sa ika-79 na hakbang sa likod niya. Kung tumama ito, nangangahulugan na hindi siya makakaakyat sa ika-100 hakbang.
Bago pa man tumama ang kanyang kanang paa, sumigaw si Wang Lin at ang mga tunog ng pagpupumiglas ay umalingaw-ngaw. Ginamit niya ang katawan ng Ancient Clan upang labanan ang lakas. Bigla niyang binago ang direksyon ng kanyang kanang paa bago ito bumagsak. Ngunit hindi ito tumama sa ika-79 na hakbang, kundi sa ika-100 hakbang. Huminga ng malalim si Wang Lin. Bahagya niyang naramdaman na pagkatapos niyang makatawid sa ika-100 hakbang, ang kanyang ancient at celestial na kapangyarihan ay nagsimulang magsanib. Ang fenomeno na ito ay ikinagulat ni Wang Lin. Habang nag-iisip siya, itinataas niya ang kanyang paa at muling lumakad pasulong. Hindi siya mabilis at bawat hakbang ay 10 hakbang lamang. Ngunit sa bawat hakbang na tinatahak niya, ang bundok Budaw ay umuugong. Pagkatapos ng ika-100 hakbang, dumobol ang presyon mula sa bundok at Budaw. Naramdaman ni Wang Lin na ang presyon ay halos hindi na niya kayang tiisin, at nang marating niya ang ika-150 hakbang, hindi niya napigil ang huminto. Sa tuktok ng bundok, tinitingnan ni Zuan Luo si Wang Lin mula sa tuktok ng tower at nasaktan ang kanyang puso. Nagpasya na siyang kung mabaigo si Wang Lin, siya ay magsusugal na magalit ang Grand Empyrean Budaw at dadalhin siya ni Wang Lin. Dinala ko siya rito at pumunta siya sa Ancient Clan dahil sa akin. Kailangan ko siyang dalhin. Tahimik na iniisip ni Zuan Luo. Kung hindi niya kayang lampasan ang ika-200 hakbang, Zuan Luo, iwan mo na ang iyong disipulo. Ang malabong anyo sa likod ng ulap sa likod ni Zuan Luo ay nagsalita ng malamig na mga salitang ito. Ngunit bago pa makapagsalita si Zuan Luo, sumigaw si Wang Lin at ang outline ng Grand Empyrean Sun sa likod niya ay mabilis na lumiit. Habang ito ay lumiit, bigla siyang tumungala at naglakad pasulong. Tumapak siya sa ika-160 hakbang. Walang patid, muling tumapak siya. Ang outline ng Grand Empyrean Sun sa likod niya ay patuloy na lumiit, para bang ang walang hanggan na lakas ay pumasok sa katawan ni Wang Lin. Tumapak siya sa ika-170 hakbang, ika-180 hakbang, ika-190 hakbang, at sa wakas, nang lumiit ang outline ng Grand Empyrean Sun hanggang sa kanyang hangganan at nawala, umabot siya sa ika-200 hakbang. Pagkababa ng kanyang paa, ang anyo sa loob ng ulap sa tuktok ng tower ay humingal ng mahina. At ang mga mata ni Zuan Luo ay kumislap at nagpakita siya ng ngiti sa unang pagkakataon. Ang malabong anyo ay dahan-daang nagsalita, sinunog niya ang lakas ng Grand Empyrean Sun upang makuha ang lakas upang makarating sa ika-200 hakbang. Gayunpaman, ano ang gagamitin niya para sa natitirang 100 hakbang? Nang tumapak ang paa ni Wang Lin sa ika-200 hakbang, ang taong nakaupo sa hilagang haligi ng 4 na haligi sa paligid ng tower ay biglang binuksan ang kanyang mga mata. May isang flash ng gray light at nawala siya ng walang bakas. Nang magbalik siya, naroon siya sa hagdang bato at naglakad patungo kay Wang Lin. Ipinagpag ang kanyang kamay at walang ekspresyon ang mukha, parang may suot na maskara ng tao. Itinuturo niya si Wang Lin. Dahil dito, nagbago ang mundo. Para bang may isang napakalaking butas na lumitaw sa mundo. Ang lupa ay kumilos at ang buong bundok ay yumanig. Sumikip ang mga pupil ni Wang Lin. Mula sa kanyang pananaw, ang puntong ito ay maihahambing sa isang Grand Empyrean. Ang lalaki sa gray robe na parang may suot na maskara ay may kapangyarihang kahalintulad ng isang Grand Empyrean. Sino siya? Hindi nagkaroon ng maraming oras si Wang Lin para mag-isip ng mabilis na pumunta ang daliri patungo sa kanyang noo. Kung matamaan siya ng daliri na ito, hindi kayang tiisin ng kanyang ancient body, mamamatay siya agad. Sa sandaling ito ng panganib, ang lahat ng Grand Empyrean Sun aura na kanyang naipon mula ika-150 hanggang ika-200 hakbang ay sumabog sa loob ng kanyang katawan. Ang pagsasanay ni Wang Lin ay pumulso at nang mag-activate ang kanyang mga essences, 79 na mga after-image ang lumitaw sa paligid niya. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at ipinako ang daliri. Sa suntok na ito, lumitaw ang mga anino ng Ancient Dao sa likod niya. Ang Ancient God, Ancient Demon, at Ancient Devil ay lahat nagbigay ng mga suntok. Sa ibabaw ng mga anino ng Ancient Dao, may isang gintong anino. Ang figure na ito ay malabo ngunit nagbigay ng napaka-pure na celestial na enerhiya, at ito ay nagbigay rin ng isang suntok. Sa sandaling ito, isang malaking halaga ng itim na gas ang kumalat mula sa katawan ni Wang Lin. Ang itim na gas na ito ay puno ng pagpatay at kabaliwan. Naghalo ito sa kulog upang magbuo ng Slaughter Thunder at nagbigay ng isa pang suntok. Ang mga tunog ng kulog ay umalingaw sa buong bundok Budaw at kumalat sa lahat ng direksyon. Ang daliri ng lalaki sa gray robe ay gumuho at ang kanyang katawan ay nayanig, ngunit nanatili siyang nakatayo. Tinitingnan niya si Wang Lin ng malalim at pagkatapos ay tumalikod patungo sa tuktok ng bundok. Nawala siya mula sa paningin ni Wang Lin, at nang magbalik siya, muling nakaupo siya sa hilagang haligi na may mga mata niyang nakapikit. Sa muka si Wang Lin ng dugo at ang mga anino ng Ancient Dao sa likod niya ay naglaho.
Pati na rin ang gintong anino na nagbigay ng purong celestial na enerhiya ay naglaho. Mabigat ang kanyang hininga, ngunit matatag siyang nakatayo sa ika-200 hakbang. Nang tumayo siya, malinaw niyang naramdaman na ang ancient at celestial na kapangyarihan sa kanyang katawan ay nagsasanib sa isang hindi maipaliwanag na paraan. Ang pagsasanib na ito ay ipinilit ng presyon mula sa bundok Budao. Kung ang mga Empyrean Exalts ng Celestial Clan o Ascendant Empyreans, hindi nila kayang maglakad sa bundok ko. Tanging ang mga Grand Empyreans lamang ang makakagawa nito. Ang makarating sa ika-200 hakbang ay nangangahulugang may kakayahan ka ng magsimulang magkaroon ng kapangyarihan ng isang Grand Empyrean. Magpatuloy, hayaan mong makita ko kung makararating ka sa ika-300 hakbang. Isang malamig na boses ang umalingaw sa mga tenga ni Wang Lin. Grand Empyrean Budao, siya ay aking disipulo. Sumigaw si Zuan Luo mula sa tuktok ng bundok. Isang sinag ng liwanag ang lumipad mula sa tower malapit kay Wang Lin. Si Zuan Luo iyon. Dinala ko siya rito at dadalhin ko. Siya. Grand Empyrean Budao, ako si Zuan Luo. Ang buhay ko ay para sa Ancient Dao, hindi alintana ang mga personal na pakinabang o pagkawala. Mula sa mga sinaunang panahon, hindi ako nagreklamo at laging tapat na nagtrabaho para sa Ancient Clan. Ngunit ngayon, ako'y nakikiusap kay Grand Empyrean Budao na payagan mo akong dalhin ang aking disipulo. Tumangala si Zuan Luo sa tuktok ng bundok. Punong-puno siya ng determinasyon habang siya ay nagsasalita. Matapos ang mahabang panahon, tila ang malamig na boses ay naging hindi na kasing lamig. Zuan Luo, nang maging Grand Empyrean ka, hiniling ko sa iyong maging disipulo ko at manatili rito sa aking tabi. Nais mong protektahan ang Ancient Dao at ayaw manatili rito palagi, kaya tinanggihan mo. Pinrotektahan mo ang Ancient Dao sa lahat ng mga taon na ito. Ito ang iyong unang pakiusap, kaya papayagan kita, ngunit ito rin ang iyong huling pakiusap. Ipinakita ni Zuan Luo ang isang komplikadong ekspresyon at yumuko siya sa tower. Siya ay handa nang dalhin si Wang Lin na mahina. Guro. Kaya ko pa. Malalim na huminga si Wang Lin at pinatayo ang kanyang katawan. Ikaw. Ang mga mata ni Zuan Luo ay nagpapakita ng kanyang pag-aalala. Guro, ang presyon mula sa bundok Budao ang pinakamainam na pagsasanay para sa disipulo. Pakiusap, payagan mong magpatuloy ang disipulo. Pinagdugtong ni Wang Lin ang kanyang mga kamay at yumuko kay Zuan Luo. Pagkatapos ay humarap siya at naglakad patungo sa ika-201 hakbang. Nang tumapak ang kanyang paa, ang tunog ng katawan niyang hindi kayang tiisin ang presyon ay naging malakas, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap. Ang ancient power ay naruroon dahil sa aking dugo, at ang aking celestial cultivation ay naruroon dahil sa aking mga essences, ngunit hindi sila maaaring magsanib. Noon sa Cave World, sinubukan kong pagsamahin sila, ngunit tinanggihan nila ang isa't isa. Sa huli, kailangan nilang manatiling magkahiwalay. Ngunit sa ngayon, walang mas magandang pagkakataon kaysa rito upang matulungan akong pagsamahin ng celestial at ancient powers. Ang Grand Empyrean Budao ang pinakamalakas na tao sa Immortal Astral Continent. Ang presyon niya ang pinakamainam na tulong para pagsamahin ng mga ito. Determinado si Wang Lin na magpatuloy pataas ng mga hakbang, dahil sa mga unang 200 hakbang, naramdaman niya ang pagkakataon na pagsamahin ng kanyang ancient at celestial na pagsasanay. Ito ay isang ginintoang pagkakataon para sa kanya. Kabanata 2015 Siyam na awit, 3 senyales, 1. Nang makita ni Zuan Luo ang determinasyon ni Wang Lin, kumipot ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya humadlang kay Wang Lin. Pinanood niya si Wang Lin na maglakad patungo sa ika-201 hakbang. Ang presyon mula sa bundok Budao ay nagdulot ng isang hindi maipaliwanag na lakas at tumama kay Wang Lin habang tinatapakan niya ang ika-201 hakbang. Napakalaki ng agwat sa lakas sa pagitan ng ika-200 at ika-201 hakbang. Kung dati ay isang malakas na alon na kailangang pagsanayan ni Wang Lin ang lahat ng kanyang lakas at sunugin ang outline ng kanyang Grand Empyrean Sun para lamang makatawid, ngayon, ang buong dagat na ang bumangga sa kanya. Pagkatapos ng isang hakbang, ang mukha ni Wang Lin ay naging lalong mapatla. Ang kanyang katawan ay nanginginig at patuloy na dumadaloy ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Ang kanyang mga buto ay para bang pinipiga, ang kanyang laman at dugo ay tinatablan, ang kanyang origin soul ay malapit ng magbasag, at ang kanyang kaluluwa ay malapit ng maglaho. Parang isang nag-iisang bangka sa dagat si Wang Lin. Napaka-brittle niya sa harap ng lakas ng buong dagat. Ngunit hindi umatras si Wang Lin. Kahit na ang pagpapatuloy sa landas na ito ay napakadelikado, hindi nais ni Wang Lin at ayaw niyang bitawan ang pagkakataong ito. Isa itong pagkakataon na dumarating lamang minsan sa buhay. Maaaring ito na ang kanyang huling pagkakataon mula nang huling magtagumpay siya sa pagsanib ng kanyang lakas. Kapag nagbigay siya, hindi lamang niya mabibigo ang pagsasanib,
kundi mag-iiwan ito ng isang anino sa puso ni Wang Lin. Isang anino patungkol sa Gudao, ang hindi mapigil ang pag-iral. Magiging sanhi ito ng takot na mananatili ng matagal at magdudulot ng malupit na pinsala kay Wang Lin. Grand Empyrean Gudao. Kailangan kong makatawid sa mga 300 hakbang na ito. Ang mukha ni Wang Lin ay nagbago ng anyo at ang sakit na nararamdaman niya sa loob at labas ng kanyang katawan ay tila magpaparinig sa kanya ng hiyaw sa kalangitan. Ngunit pinigilan niya ito at inisave ang lakas ng hiyaw na iyon sa loob ng kanyang katawan upang kunin ang ikalawang hakbang. Nang siya ay tumapak sa ikalawang hakbang, kumalabog ang kanyang isipan at ang kanyang katawan ay nanginig ng malakas, ngunit malinaw niyang naramdaman ang celestial at ancient na lakas sa loob ng kanyang katawan na pinagsasama ng presyon ng bundok. Ngunit habang nagsasama sila, lumitaw ang isang nakakagulat na puwersa ng pagtanggi. Kung hindi dahil sa presyon mula sa bundok, walang paraan si Wang Lin na pigilan ang puwersang ito ng pagtanggi, at muling mabibigo ang pagsasanib. Ngunit ngayon, hindi na kailangang pigilan ito ni Wang Lin. Ang presyon mula sa bundok Gudao ang gumanap na papel ng pagpigil sa puwersa ng pagtanggi. Nagpunyagi siya sa pagkuha ng pangatlo, pang-apat, pang-5, at pang-6 na hakbang. Bagamat nanginginig siya, ang kanyang katawan ay nagtataglay ng kamanghamanghang tibay. Ang tibay na ito ang nagbigay lakas sa kanyang gulugod, na nagpapahintulot sa kanya na tumangala at harapin ang sinuman. Pang-7 hakbang, pang-8 hakbang. Tumapak si Wang Lin sa ika-208 hakbang. Ang mga ugat sa kanyang mukha ay namaga at ang tunog ng pagdungis ng kanyang mga buto ay kumalat sa kanyang katawan, parang mga buto na nagsasalubong. Ngunit ang mga mata niya ay patuloy na naglalahad ng hindi matitinag na tingin. Nararamdaman niyang ang kanyang celestial at ancient na lakas ay mabilis na nagsasanib sa ilalim ng presyon. Sa sandaling ito, parang may naramdaman siyang kakaiba. Ang ancient na lakas ay nasa labas at ang celestial na pagsasanay ay nasa loob. Ang pagsasanib ng celestial at ancient na lakas bilang isa, itinaas ni Wang Lin ang kanyang paa at tumapak sa ika-209 na hakbang at ika-210 hakbang. Sa sandaling dumapo ang kanyang paa, ang kanyang essence cultivation at ancient na lakas ay sa wakas nagsanib ng isang piraso sa matinding presyon mula sa labas. Ang pirasong ito ng pagsasanib na lakas ay isang halo ng celestial at ancient. Naglalaman ito ng parehong celestial at ancient na lakas, ngunit ito rin ay ang sariling lakas ni Wang Lin. Nang lumitaw ang lakas na ito, isang tanawin ang lumitaw sa kalangitan. Ito ay nagdulot ng pagkabigla kay Zuan Luo at nagbigay daan sa figure sa loob ng ulap sa tuktok ng tower na magbukas ng kanyang mga mata. Ang kalangitan ay agad na nagbago mula sa asul patungong ginto. Ang gintong kalangitan ay kumislap ng maliwanag at kumalat sa lahat ng direksyon. Sa isang kisap mata, ang kalangitan sa loob ng daan-daang libong kilometro ay naging ginto. Ang gintong kalangitang ito ay makikita kahit mula sa malalayong lugar, isang nakakagulat na tanawin. Ang gintong ito ay hindi nabuo mula sa mga spell. Sa buong ancient clan, wala pang ganitong natural na gintong kalangitan na hindi dulot ng spells. Ang pagpapakita ng tanawin na ito ay nagdulot kay Zuan Luo upang tumingin paitaas, at ang mga mata niya ay nagpakita ng gintong kalangitan. Ang lupa ng ancient clan ay itim, ngunit sa ilalim ng gintong kalangitan, naging mas matindi ito ng daan-daang beses. Ang buong lupa ay natabunan ng walang katapusang itim na ito. Sa sandaling tumingin ang sinuman sa itim na lupa na ito, ang kanilang puso ay nanginginig. Ito ay 9 Songs 3 Signs. Ang unang senyales, gintong kalangitan at itim na lupa. Huminga ng malalim si Zuan Luo. Ang 9 na awit at 3 senyales ay mga fenomeno na lumilitaw kapag ipinanganak ang Celestial Ancestor at Ancient Ancestor. Ang 9 na awit ay para sa Ancient Ancestor at ang 3 senyales ay para sa Celestial Ancestor. Maliban sa kanilang mga kapanganakan, hindi pa nangyari ang mga fenomeno na ito sa ibang lugar. Ngunit ngayon, nangyayari ito sa bundok Gudao. Ang gintong kalangitan at itim na lupa ay nagbigay ng isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kakaibang. Ang paligid ay agad na naging tahimik. Hinarap ni Wang Lin ang lahat ng ito na parang hindi niya nakikita ang alinman dito. Ang tanging naiisip niya ay makarating sa ika-300 hakbang at, sa proseso, pagsamahin ng kanyang celestial at ancient na lakas. Nang lumitaw ang gintong kalangitan at itim na lupa, ang kanang paa ni Wang Lin ay tumapak sa ika-211 hakbang. Parang umugang ang bundok at naramdaman ni Wang Lin ang daan-daang bundok na bumibigat sa kanya, ngunit hindi siya nag-atubiling magpatuloy ng isang hakbang. Ang ika-11 hakbang, ika-12 hakbang, ika-13 hakbang, ika-14 na hakbang, hanggang sa ika-19 na hakbang. Bawat hakbang ay nagpapanginig sa katawan ni Wang Lin. Siya ay sobrang hina. Pati ang kanyang origin soul at kaluluwa ay nanginginig sa ilalim ng presyon na parang hindi na niya kayang magpatuloy. Nang tumapak siya sa ika-219 na hakbang, bumagsak ang katawan ni Wang Lin, ngunit agad itong nagkawatak-watak sa maraming itim na hibla at mabilis na bumalik sa kanyang katawan.
Handa pa siyang gamitin ang lakas ng pagpatay upang palakasin ang kanyang katawan. Hanggat hindi nasesira ang kanyang kaluluwa, maaari niyang isagawa ang sapilitang pagsasanib ng maraming beses hanggat nais niya. Gayunpaman, sa ilalim ng presyong ito, kahit na kaya niyang muling buuin ang kanyang katawan ng libu-libong beses, maaari pa rin siyang hindi magtagumpay, dahil maaaring mamatay ang kanyang kaluluwa sa presyong ito. Ngunit ang presyon na ito, na halos magdulot ng kamatayan, ay ang pinakamahusay na kasangkapan upang pagsamahin ang kanyang celestial at ancient na lakas. Umatras si Wang Lin at humiyaw siya habang tinapak ang 220 hakbang. Ang tunog ng pagsabog ay kumalat sa buong mundo na parang kasing wild ng buhawi. Ang paa ni Wang Lin ay bumagsak sa itim na gas ng 12 beses at muling nabuo ng 12 beses bago niya sa wakas ma-stabilize ang sarili. Nang tumayo siya, isang tunog ang biglang umalingaw sa gintong kalangitan at itim na lupa. Hindi ito masyadong malinaw, ngunit mabilis itong kumalat sa gintong kalangitan at itim na lupa, at naging mas malinaw. Pakinggan ito ng mabuti, ito ay tunog ng hangin, ngunit ang kakaibang bagay ay wala namang hangin, ngunit parabang ang hangin ay umaawit ng isang kanta. Ngunit nang marinig ang tunog ng hangin, nagbago ang ekspresyon ni Zuan Luo. Ang 4 na tao na nakasuot ng gray robe at nakaupo sa 4 na haligi ay nagbukas ng kanilang mga mata. Nang tumingin sila sa kalangitan, nagbago ang kanilang mga hindi matitinag na ekspresyon. Samantalang ang figure sa loob ng ulap na nagbukas ng mga mata ng lumitaw ang gintong kalangitan at itim na lupa, ay tahimik na nagmuni-muni sandali at nagsimulang magbulong. Heavenly Wind Song, ang una sa 9 na awit. Isang piraso ng pagsasanib ng celestial at ancient na lakas ang muling lumitaw sa loob ni Wang Lin. Hindi ito damaloy sa kanyang katawan kundi nanatili. Habang patuloy na nagsasanib, ang kanyang celestial at ancient na lakas, dahan-dahan itong lumaki. Ngunit alam ni Wang Lin na bagamat hindi niya nakikita ang lakas na ito ay isang pag-iral na higit pa sa celestial at ancient na lakas. Ito ang lakas na nais niya mula sa pagsasanib, ito ang kabiguan ng hindi niya magtagumpayan noon. Narinig niya ang awit ng hangin. Ang boses ay umalingaw sa buong mundo na parang umaawit at nagsasabi ng isang kwento. Ngunit hindi ito naintindihan ni Wang Lin, katulad ng hindi niya nauunawaan ang pagbulong sa loob ng heaven-defying bead. Habang nag-iisip, nakaramdam si Wang Lin ng pagod, ngunit patuloy pa rin siyang humakbang patungo sa malalayong bundok Gudao. Pinagngipin niya ang kanyang mga ngipin at nagpatuloy mula sa 220 hakbang. Bawat 2 hakbang, ang kanyang katawan ay muling bumagsak sa itim na hibla at muling nabuo. Ngunit ang kanyang origin soul at kaluluwa ay hindi na kayang magpatuloy. Tila malapit na niyang marating ang kanyang limitasyon. Isang hakbang, nang tumapak si Wang Lin sa 230 hakbang, samukha siya ng isang malaking dami ng dugo. Ang dugo ay nahulog sa hakbang. Isang nakakagulat na tanawin. Ngunit sa sandaling dama po ang dugo, isang pangalawang tunog ang lumitaw sa Heavenly Wing Song. Ito ay tunog ng kulog. Ang malalakas na tunog ng kulog ay kumalat sa lahat ng direksyon. Ang kulog ay parabang umaatungal, ngunit may kasamang isang pakiramdam ng ritmo. Parang isang awit ng kulog mula sa langit. Ang kulog ay umalingaw at nagsanib sa wing song. Ang hangin at kulog ay nagsama at parabang milyon-milyong kabayo ang tumatakbo sa gintong kalangitan at itim na lupa. Nang ipinanganak ang ancient ancestor, sinamahan siya ng 9 na awit. Kung lahat ng 9 na awit ay lumitaw, makakagawa sila ng isang awit ng kapanganakan, mula pa noong sinaunang panahon, sinabi na kapag lumitaw ang 9 na awit at 3 senyales sa immortal astral continent, lilito ang kahalili ng celestial ancestor at ancient ancestor, tumingin si Zuan Luo kay Wang Lin. Bigla siyang nakaramdam na hindi na niya kayang makita ang kanyang disipulo. Sa kuweba, nakita ko rin sa kanya, mga pilak na mata. Ito ay isang alamat na kumalat sa immortal astral continent, siya na nga ba, pumasok si Zuan Luo sa isang trance. Nahihirapan siyang maniwala sa lahat ng nangyari ngayon. Kabanata 2016 Siyam na awit, 3 senyales, 2. Siyam na awit, 3 senyales. Ang unang awit ay ang Heavenly Wind Song. Ang ikalawang awit ay ang Heavenly Dao Thunder Beat. Ang ikatlong awit ay ang Origin Cloud Flute. Ang Origin Cloud Flute ay nagmula sa mga puting ulap na lumitaw sa gintong kalangitan. Tumunog ito sa kalangitan, at kapag pumasok sa isipan ng isang tao, ito'y magbibigay ng pakiramdam ng pagpapahinga na para bang gusto mong matulog. Nang tumapak si Wang Lin sa 240 hakbang, lumitaw ang tunog ng plote sa kalangitan. Ang plotang ito ay kahanga-hanga at hindi isang tunog na maaaring likhain ng isang buhay na nilalang. Ito ay nilikha ng maraming maliliit na butas sa mga ulap habang dumadaan ang hangin dito. Nagsanib ito sa hangin upang makalikha ng isang napakagandang awit. Ang kulog ay parang tambol at perpektong nagsanib sa wind song. Ang awit na ito ay magpapalito sa isang tao.
Si Zuan Luo ay nalulunod sa awit at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa mga apat na haligi, habang tahimik na nakikinig ang apat na lalaking nakasuot ng gray robe sa musika, ang mga alaala nila ay nagbalik sa kanilang isipan. Sa tuktok ng tore, isang sigaw ang lumabas mula sa ulap. Si Wang Lin ay tumayo sa 240 hakbang at nakikinig din sa awit ng hangin, kulog, at ulap. Ang awit na ito ay bumabalot sa kanyang origin soul at katawan na may pakiramdam ng init at dahan-daw ang pinapalakas ang mga ito. Lahat ng mga sugat na natamo niya sa pag-akyat sa mga hakbang ay nagsimulang maghilom dahil sa awit na ito. Mas marami pang celestial at ancient na lakas ang nagsanib, ngunit hindi pa rin ito gumalaw. Matapos ang matagal na panahon, may kumislap na liwanag sa mga mata ni Wang Lin. Itinaas niya ang kanyang paa at dahan-daw ang umakyat. Ang kanyang ekspresyon ay hindi na matindi, kundi kalmado na. Ang kanyang mga mata ay hindi na pula, at tahimik siyang nagpatuloy. Ang gintong kalangitan ng liwanag, ang itim na lupa ang daan, ang kulog ang tambol, ang hangin ng ritmo, at ang hangin ng plota. Ang lahat ng ito ay sumabay kay Wang Lin habang matatag siyang umakyat patungo sa 250 hakbang. Sa sandaling tumapak ang kanyang paa, isang tunog ang lumitaw, na parang tunog ng ulan na tumama sa lupa. Ang tunog ng ulan ay umalingaw sa buong mundo at sumanib sa plota ng ulap. Ang awit ay naging mas kamangha-mangha, na parabang may nakatagong pakiramdam ng buhay sa loob nito. Bumukas ang mga mata ni Zuan Luo sa sandaling ito. Tiningnan niya si Wang Lin at huminga ng malalim. Sa kanyang antas ng pagpapalago at pagkakakilanlan, karaniwan ay hindi siya magpapakita ng labis na gulat. Ngunit ang apat na awit na pinukaw ni Wang Lin ay nagdulot ng alon sa kanyang emosyon. Ang mga mata ni Zuan Luo ay dumaan kay Wang Lin at tumingin sa tore habang tahimik niyang iniisip, Grand Empyrean Gu Dao, hindi mo inaprubahan ang kanyang pag-iral, ngunit ngayon ay iniisip ko kung ano ang palagay mo, o kung ang aking disipulo na may dala ng soul blood, si Wang Lin, ay makikilala ang iyong pag-iral. Tahimik pa rin ang tuktok ng tore, at pagkatapos ng isang buntong hininga, ang figure ay muling ipinikit ang mga mata. Parang nawawala siya sa awit, at ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang pahiwatig ng lungkot at pag-alala. Si Wang Lin ay huminto sandali sa 250 hakbang. Matapos marinig ang tunog ng ulan, sumanib siya dito ng ilang sandali bago umakyat muli. Sa 260 hakbang, narinig ni Wang Lin ang tunog ng kalangitan. Ang tunog na ito ay napaka-misteryoso. Tahimik ang kalangitan, ngunit sa sandaling ito, isang mahinang bulong ang dumating na parang isang bulong mula sa kalangitan. Sumanib ito sa tunog ng hangin, kulog, ulap, at ulan. Sa sandaling lumitaw ang awit na ito, ang kaunting pagsasanib ng celestial at ancient na lakas ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng paggalaw habang tumitindi ang presyon mula sa bundok. Gayunpaman, mabagal ang bilis nito, at hindi alam kung gaano katagal bago makumplito ang isang siklo. Hindi nagmamadali si Wang Lin. Dahil sa 5 awit, pakiramdam niya ay napakalakas niya sa loob at labas ng kanyang katawan, para bang may walang katapusang lakas siya. Ang soul blood sa loob ng katawan ni Wang Lin ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagtunaw. Ito ang soul blood na ipinag-utos ni Zuan Luo kay Grand Empyrean Gu Dao upang gisingin ngunit tinanggihan. Tahimik na naglakad si Wang Lin at dumaan sa mga hakbang. Nang damla po ang kanyang paa sa 270 hakbang, biglang natunaw ang lahat ng mga essence sa katawan ni Wang Lin. Sa sandaling ito, wala nang natirang essence sa katawan ni Wang Lin, ngunit may liwanag na pilak sa kanyang mga mata. Sa liwanag na pilak na iyon, ang kanyang mga mata ay naging pilak. Wala nang emosyon sa kanyang mga mata. Malamig na malamig ang mga iyon. Pati ang kanyang mga itim na mga pupils ay naging pilak. Nang lumitaw ang mga pilak na mata, isang hindi maipaliwanag na aura ang kumalat mula sa katawan ni Wang Lin. Ito ang aura na naramdaman ni Zuan Luo sa kuweba. Parang ang lahat ay mawawasak. Pagkatapos lumitaw ang aura na ito, ipinakita ni Zuan Luo ang isang komplikadong ekspresyon. Sa 9 na awit at 3 senyales, ang mga pilak na mata ang isa sa mga bagay na magkakapareho. Ang 9 na awit ng Ancient Ancestor ay maaaring magdulot ng mga mata na maging pilak, at ang pangalawa sa 3 senyales ay ang mga mata na ito. Ang 4 na lalaking nakasuot ng gray robe sa mga haligi ay ibinaba ang kanilang mga mata mula sa kalangitan at muling tiningnan si Wang Lin. Tiningnan nila ang mga pilak na mata ni Wang Lin ng may kalituhan. Ang kalituhang ito ay parang isang itim na butas, para bang ang kanilang mga isipan ay nalunok. Parang may kakaibang atraksyon ng mga pilak na mata na iyon. Samantalang ang figure sa loob ng ulap, pagkatapos mag-isip ng matagal, ay nagsabi ng isang bagay na umalingaw sa buong mundo. 9 na awit 3 senyales, sa iyong katawan, may 5 awit at 2 senyales, tumapak ka pa. Kung makararating ka sa 300 hakbang, gigisingan ko ang iyong soul blood at ipapakita kita. Ang tinig na ito ay nanatiling malamig. Si Wang Lin ay nakatayo sa 270 hakbang at hindi tumugon sa malamig na tinig. Itinaas niya ang kanyang paa at muling umakyat.
Nang makarating siya sa ika-280 hakbang, biglang natunaw ang ancient power niya. Nang matuno ito, isang bagong awit ang nadagdag sa 5 awit. Ito ang awit ng lupa. Ang itim na lupa ay naglabas ng isang malungkot na funeral song. Hindi alam kung paano lumitaw ang funeral song na ito, ngunit malinaw na ito. Ang malungkot na awit ay nagluluksa sa mga namatay na mga tao na inilibing. Nang magsanib ito sa awit ng kalangitan, para itong pagsasanib ng buhay at kamatayan. Kasama ang mga awit ng hangin, ulap, kulog, at ulan, lumikha ito ng isang napakagandang awit. 9 na awit 3 senyales, narinig ko na rin ito, ngayon 6 na awit at 2 senyales na ang lumitaw, tahimik na nag-isip si Wang Lin. Nararamdaman niya ang mga essence at ancient na lakas na natunaw. Hindi sila nawala, kundi nagsanib sa kanyang katawan sa mas malalim na antas. Nararamdaman niya ang isang piraso ng bagong lakas na ipinanganak matapos magsanib ang kanyang celestial at ancient na lakas. Gayunpaman, mabagal itong gumalaw marahil ay magtatagal pa ng mga taon, o dekada, bago makumplito ang isang siklo. Tahimik siyang naglakad at itinuloy ang kanyang mga hakbang patungo sa ika-281 hakbang. Patuloy siyang umakyat hakbang-hakbang, at nang makarating siya sa ika-270 hakbang, naramdaman niyang ang lakas sa loob ng kanyang katawan ay nagsimulang gumalaw ng bahagya ng mas mabilis. Kasabay nito, naramdaman niyang naruroon ang mga essence at ancient power na nawala. Nasa loob sila ng kanyang origin soul at mga internal organs. Ang mga essence ay nasa loob ng kanyang origin soul at ang ancient power ay nasa loob ng kanyang mga internal organs. Para silang nagsanib at mukhang hindi, ngunit malayo na ang kanilang kalagayan kaysa noon. At nang tumapak si Wang Lin sa ika-270 hakbang, isang bagong awit ang lumitaw pagkatapos ng unang 6 na awit. Gayunpaman, hindi ito maririnig ng mga tagalabas. Tanging si Wang Lin lamang ang makakarinig nito dahil ito ay nagmula sa kanyang katawan. Ang awit na ito ay ang awit ng kanyang katawan. Nang tumingin siya pataas, gumalaw ang kanyang mga braso, itinaas ang kanyang mga paa, huminga, at ang kanyang mga pores ay nagbukas at nagsara, lumikha siya ng tunog. Ito ang tunog ng kanyang katawan. Ang mga tunog na ito ay napakamaliit, ngunit sa sandaling ito, nagsanib sila sa awit mula sa labas. Nagsanib sila sa paligid ni Wang Lin na bumuo ng isang awit na bumabalot sa kanya. Ito ang ika-7 awit, nakinig si Wang Lin ng sandali at pagkatapos ay biglang tumingin pataas. Ipinakita niya ang isang matinding tingin at tumitig sa tore sa tuktok ng bundok. Sabi mo na hindi ko kayang lampasan ang ika-300 hakbang, itinaas ni Wang Lin ang kanyang paa at umakyat ng 10 hakbang upang makarating sa ika-300 hakbang. Sa sandaling tumapak siya sa ika-300 hakbang, ang kalituhan sa mga mata ng 2 sa 4 na lalaking nakasuot ng gray robe sa 4 na haligi ay nawala at napalitan ng malamig na ekspresyon, parang naka-recover na sila. Habang ang malamig na ekspresyon ay nagdikit sa kanilang mga mata, sabay silang gumalaw at tumanggap ng hakbang pasulong. Tumalon sila patungo kay Wang Lin tulad ng kidlat. Mabilis nilang nilapitan siya at parehong naghagis ng suntok. Ang mga suntok ay naglalaman ng isang gray fog, at may isang malaking ulo sa loob ng bawat isa. Ang mga ulo ay parang mabagsik at naglalabas ng tahimik na mga sigaw habang sumugod kay Wang Lin. Ang tunog ng pagputok ay umalingaw sa loob ng katawan ni Wang Lin. Ang tunog na ito ay parang tibok ng puso, ngunit ito ay ang ika-8 awit na nabuo mula sa mga internal organs ni Wang Lin. Internal organ song. Ito ay ang pag-contract ng kanyang mga baga, ang pagtibok ng kanyang puso, ang vibrations ng kanyang spleen, ang panginginig ng kanyang atay, at ang pagtalon ng kanyang kidney. Ang tunog ng 5 internal organs ay nagsanib upang mabuo ang awit na ito. Ito ay sumanib sa kanyang body song. Nagsanib sa wind, cloud, thunder, at rain songs. At sa wakas ay nagsanib sa life and death upang magdulot ng lahat ng 8 awit na sumabog. Sa sandaling sabay-sabay na umalingaw ang 8 awit, ang ancient power na nasa loob ng mga internal organs ni Wang Lin ay kumalat sa kanyang laman at dugo. Kasabay nito, ang kanyang mga essence sa loob ng origin soul ay kumalat sa kanyang mga meridian. Nang magsanib ang 2 lakas na ito at muling nagtipon sa unang pagkakataon sa loob ng katawan ni Wang Lin, sila ay nagsanib sa isang malaking sukat. Ang isang malaking halaga ng pinagsamang lakas ay damaloy sa katawan ni Wang Lin sa isang hindi maipaliwanag na bilis. Ang isang siklo na dapat sana ay tumagal ng mga dekada upang makumplito ay natapos sa isang saglit. Ang lakas na hindi kabilang sa celestial o ancient ay nakumpleto ang isang siklo, at sumigaw si Wang Lin. Lumayas kayo. Kabanata 2017 paanyaya mula sa Imperial na Palasyo. Ang kanyang boses ay hindi malakas at hindi nakakapagpatibay ng langit. Ngunit nang ito ay umabot, isang pressure na kasing lakas ng bundok Budaw ang nagmula kay Wang Lin. Ang pressure na ito ay sapat na upang mangyaring magulat ang sinuman na makakaramdam nito. Dapat sabihin na ang pressure ng bundok Budaw ay nagmula kay Grand Empyrean Budaw, ang pinakamakapangyarihang tao sa Immortal Astral Continent.
Gayunpaman, ang pressure na ibinuga ni Wang Lin ay katulad ng kay Grand Empyrean Gu Dao. Ang kahulugan nito ay sapat upang matakot ang sinuman. Habang siya ay umuungal, nagsimulang mag-uga ang buong bundok. Ang lupa ay lumilipad mula sa bundok na parang guguho ito. Ang 2 taong nakasuot ng gray robe ay nagsanib at naging isa at naghagis ng isang suntok patungo sa kanya. Ang ulo na nabuo mula sa gray fog sa paligid ng kamao ay naglabas ng isang matalim na sigaw nang ito ay umabot sa 30 talampakan mula kay Wang Lin. Ang ulo ay tinangay ng malupit na hangin at naglaho sa wala. Ang suntok na binuo ng 2 taong nakasuot ng gray robe ay biglang gumuho. Sa sandaling gumuho ang suntok, ang figure ay parang itinulak pabalik ng isang malakas na puwersa at nahati sa 2 tao. Damyugo sila at ang kanilang eternally calm na mga ekspresyon ay nagpakita ng hindi pagkakaintindi. Matapos silang damyugo, hindi pa rin sila huminto at patuloy na lumipad pabalik. Sila ay itinulak pabalik ng higit sa 10,000 talampakan ng hiyaw ni Wang Lin. Ang bundok Gu Dao ay umalag, at mula sa tore sa tuktok, isang malaking itim na kamay ang lumabas. Tumama ito pababa na parang hangin at naging kasing laki ng libu-libong talampakan. Parang isang itim na 5 dingding na bundok na bumagsak kay Wang Lin. Ang 5 dingding na bundok na ito ay tumama sa pinaghalong celestial at ancient na lakas ni Wang Lin. Isang malakas na ugong ang umalingaw at ang itim na 5 dingding na bundok ay nagyelo ng malakas bago itinulak pabalik. Naglaho ito sa kalangitan. Kasabay nito, ang katawan ni Wang Lin ay nanginginig at ang kanyang pinaghalong lakas ay nahati pabalik sa celestial at ancient. Ang isang patak ng pinaghalong lakas ay nagsimulang gumalaw patungo sa 2nd siklo, ngunit mabagal ito at mukhang aabutin ng dekada upang makumplito ang isang buong siklo. Nakita ito ni Zuan Luo at napamulagat. Sa loob ng tore, ang figure ay nag-isip saglit at pagkatapos ay isang malamig na boses ang lumabas. Pumunta ka dito, gigisingin ko ang soul blood mo. Ang mukha ni Wang Lin ay mapatla habang nakatayo sa 300 hakbang. Hindi siya nagsalita kundi itinaas ang kanyang paa upang kumuha ng isa pang hakbang. Nang mapatapak ang kanyang paa sa 301 hakbang, biglang natunaw ang soul blood sa kanyang katawan at tuluyan itong nagsanib sa kanyang katawan. Hindi na niya kailangan ng tulong ni Grand Empyrean Gu Dao upang pagsamahin ang soul blood sa kanyang katawan. Unti-unting lumitaw ang pagmamana ng dugo. Nakatayo doon, tahimik na nagmuni si Wang Lin at itinaas ang kanyang mga kamay patungo sa tuktok ng bundok Gu Dao. Salamat, Grand Empyrean Gu Dao, sa pagtulong sa akin. Hindi isang magulang na tao si Wang Lin. Malaki ang agwat sa pagitan nila ni Gu Dao. Kahit na nais ni Gu Dao na siya ay umalis pagkatapos ng 300 hakbang, inilibing pa rin niya ang kanyang hindi pagkakaroon ng malasakit kay Gu Dao at nagpaalam. Higit pa rito, nagawa niyang pagsamahin ang kanyang celestial at ancient na lakas dahil sa pressure mula kay Gu Dao. Marahil ito ay isang aksidente, o marahil ito ay isang tahimik na pagkilala ni Gu Dao. Gayunpaman, anuman ang mangyari, nauunawaan ni Wang Lin na si Grand Empyrean Gu Dao ang pinakamakapangyarihang tao sa Immortal Astral Continent, kaya't kinakailangan niyang magpakita ng paggalang. Matapos ang matagal na panahon, lumabas ang malamig na tinig ni Grand Empyrean mula sa tore. Walang anuman, sinabi ko na kung makakatawid ka sa 300 hakbang, maaari kang umalis. Ngayon na napagtagumpayan mo na, maaari ka nang umalis. Parang nag-isip muna si Grand Empyrean Gu Dao bago binanggit ang mga salitang iyon. Hindi na nagsalita si Wang Lin kundi naglakad pababa ng bundok. Nang makarating siya kay Zuan Luo, nakita niya ang mga nakatagong ripple sa paligid ni Zuan Luo. Maliwanag na kung hindi natuloy si Gu Dao sa kanyang mga salita, kikilos si Zuan Luo. Guro, mahinang wika ni Wang Lin. Ang pagkilos ni Zuan Luo ay nagdala ng init sa mga bitik na mayroon siya sa ancient clan. Tara na. Tumingin si Zuan Luo kay Wang Lin ng malalim at inilibing ang gulat mula sa 8 awit at 2 senyales. Ibinangon niya ang kanyang manggas at lumipad papalayo kasama si Wang Lin. Hanggang sa nawala sila sa dulo ng abot tanaw, bumalik ang 2 sugatang lalaking nakasuot ng gray robe sa kanilang mga haligi. Tiningnan nila ang kalayuan na may komplikadong ekspresyon at pagkatapos ay isinara ang kanilang mga mata upang magdasal. Matapos ang matagal na panahon, isang buntong hininga ang dumating mula sa tore. Ang figure sa loob ng ulap ay tumayo at lumakad patungo sa bintana. Tumingin siya sa langit at tila ang kanyang mga mata ay napako sa direksyon ni Zuan Luo at Wang Lin. Ibinalik ni Zuan Luo si Wang Lin sa Ancient Dao Imperial City pagkatapos ng ilang araw. Bumalik sila sa bundok sa likod ng Ancient Dao Temple at doon nagsettle. Hindi tinanong ni Zuan Luo ang tungkol sa nangyari sa bundok Gu Dao, at hindi rin ipinaliwanag ni Wang Lin na parang walang nangyari. Lumipas ang 1 buwan at parabang lahat ay naglaho na parang usok. Sa buwan ding ito, pumasok si Wang Lin sa closed-door cultivation sa loob ng kahoy na bahay. Bago sila tumungo sa bundok Gu Dao, nagpunta siya sa maraming lugar at nakapag-absorb ng maraming essence. Ang lakas ng kanyang mga essence ay tumaas ng malaki at ang kanyang cultivation ay umunlad pa.
Ang mga essence at ancient power ay tila bumalik sa kanilang mga normal na posisyon sa loob ng buwang yun. Ang mga essence ay bumalik sa kanilang true body forms at ang ancient power ay bumalik sa 27 stars. Tila ordinaryo, ngunit tanging si Wang Lin lamang ang nakakaalam na sa isang pag-iisip, maaari niyang pagsamahin muli ang mga ito at makuha ang isang maikling pagsabog ng lakas. Ang lakas at pressure na ito ay katumbas ng bundok Gudao. Habang tumataas ang mga essence at ancient power niya, magiging mas mahaba ang tagal ng fusion. Hanggang isang araw, kapag ganap na niyang napagsama ang mga ito, hindi na ito magiging isang maikling fusion, magkakaroon siya ng lakas na katulad ng kay Grand Empyrean Gudao. Sa ngayon, ang patak ng fusion power ay mabagal na umiikot sa kanyang katawan. Mukhang aabutin pa ng matagal bago matapos ang isang siklo. Sa araw na iyon, binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata mula sa cultivation at kumislap ang kanyang mga mata. Ibinangon niya ang kanyang kanang kamay at isang silindro ang lumitaw sa kanyang palad. Matapos mag-isip saglit, binuksan niya ang silindro at may mga likido na naglalaman ng purong wood essence sa loob. Kumuha siya ng isang patak at isinama ito sa kanyang katawan. Ang patak ay biglang naglaho, at kasabay nito, ang lakas ng wood essence ni Wang Lin ay tumaas ng malaki. Pagkalipas ng 3 araw, nang magsanib siya ng isa pang patak, ang kanyang wood essence ay mabilis na lumapit sa isang essence true body. Pagkalipas ng kalahating buwan, nang maabsorb na lahat ng likido sa silindro, si Wang Lin ay nakaupo pa rin doon. Isang overlapping na imahe ang lumitaw at ang kanyang 5-element true body ay lumabas at tumayo sa harap niya. Ang 5-element true body ay nanatili at tumayo sa harap ni Wang Lin, nagpapalabas ng 5 kulay. Ang kulay na kumakatawan sa wood at metal ay medyo dim kumpara sa 3 iba pa. Gayunpaman, ang kulay ng wood ay unti-unting lumiwanag hanggang sa mga ilang araw, nang umabot ito sa parehong antas ng tubig, apoy, at earth. Nanginginig ang 5-element true body at 4 na figure at isang bola ng liwanag ang lumitaw. Sa 4 na figure, maliban sa tubig, apoy, at lupa, ay ang wood essence true body ni Wang Lin. Sa gitna ng 4 na essence true bodies ay isang bola ng gintong liwanag. Ito ang metal essence, at hindi pa ito nabuo ng essence true body. Binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at tiningnan ang bola ng gintong liwanag, na nagpapakita ng isang ekspresyon na puno ng pag-aalala. Saglit na pagkatapos, ipinakita niya ang isang matibay na tingin at inihagis ang kanyang kamay. Isang gintong piraso ang lumitaw. Ang piraso na ito ay ang fragment ng espada na ibinigay ni Wang Lin ni Jiudi sa mahabang kalye. In-refine niya ito ngunit hindi pa lubusang naisama. Gagamitin niya ang metal essence na nakuha niya habang kasama si Zuan Luo, kasama ang piraso na ito, upang kumpletuhin ang kanyang 5-element true body. Kapag ang kanyang metal essence ay naging isang essence true body, ang lakas ng kanyang 5-element true body ay tumaas ng malaki. Tutulungan din itong matukoy kung tama ang kanyang hinuha tungkol sa kanyang hinaharap na landas sa cultivation. Ang 5-element true body ay magiging kumpleto. Kung tataas ang aking cultivation level, tama ang aking hinuha. Hindi na nagatubili si Wang Lin at dumura ng isang hiningang gintong gas. Pinalibutan nito ang gintong espada na piraso. Lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, lumipas ang isa pang buwan. 2.5 buwan na mula nang bumalik sina Wang Lin at Zuan Luo. Si Wang Lin ay nanatili sa loob ng kahoy na bahay at hindi lumabas. Si Zuan Luo ay dumaan ng 2 beses at tumayo sa labas ng bahay, nagmamasid. Alam niyang si Wang Lin ay nagsasama ng mga essence at hindi siya nanganganib, kaya umalis siya. Sa umagang iyon, nang ang unang sinag ng araw ay bumagsak mula sa langit patungo sa lupa at pinaalis ang dilim, nagbigay daan sa init na bamalat sa hardin, isang jade ang lumipad mula sa direksyon ng Ancient Dao Temple. Paikot-ikot itong lumipad sa kahoy na bahay ng ilang beses bago tumama sa damo sa labas ng bahay. Ngunit saglit lamang, kumilos ang jade at pumasok sa bahay. Nahulog ito kay Wang Lin na nakaupo sa loob ng kahoy na bahay. Ang kanyang divine sense ay dumaan sa jade. Isang mensahe jade ito. Hindi ito masyado, isang paanyaya lamang. Magdaraos ang Ancient Dao Emperor ng seremonya upang ideklara ang kanyang emperesang 10 araw mula ngayon, na natili ang ekspresyon ni Wang Lin. Ang jade na ito ay galing kay Ancient Dao Emperor upang imbitahan si Wang Lin sa seremonya. Dahil ang jade na ito ay naipadala dito, ibig sabihin nakuha nito ang pagkilala ni Guro. Kaya't ang seremonyang ito ay tiyak na mahalaga para sa Ancient Dao. Nag-isip si Wang Lin. Ang Ancient Dao Emperor ay namimili ng isang concubine sa loob ng daan-daang taon, at ngayon ay pinili niya at ay poproklama siyang emperesang. Pupunta ba ako o hindi, nasa kritikal na sandali si Wang Lin sa pagsasanib ng kanyang metal essence, kaya hindi niya gustong pumunta sa tinatawag na seremonya ng emperesang pamagat. Kabanata 2018 Isang daliri ng sinaunang ninuno. Ibinaba ni Wang Lin ang imbitasyon mula sa jade at hindi na inisip pa ang bagay na iyon. Pagkatapos ng lahat, kumpara sa seremonya ng pagtatalaga ng emperesang ng Ancient Dao Emperor, mas mahalaga ang kanyang pagsasanay.
Ang Metal Essence True Body ay makakabuo sa mga susunod na araw. Kapag kumpleto na ang 5-element True Body, matutukoy ko kung tama ang aking haka, sinabi ni Wang Lin na may bahid ng pag-aalala. Kung manatili siya sa huling yugto ng Void Tribulant pagkatapos makumplito ang kanyang 5-element True Body, magiging mali ang kanyang hinuha. Kapag nagkamali siya, kailangan niyang isuko ang paggawa ng Essence True Bodies para sa iba pang mga Essence at magtuon sa pag-unawa ng ika-4 na Ethereal Essence na may kaugnayan sa buhay at kamatayan, karma, at tunay at peking. Gayunpaman, ang Ethereal Essences ay ganap na malabo at nakadepende sa pagkakataon at pananaw. Maaaring makuha ito sa loob ng ilang taon, o hindi makahanap ng anumang palatandaan sa loob ng libu-libong taon. Dahil dito, tumingin si Wang Lin sa Metal Essence nang may kaunting pag-aalala at pananabik. Matapos ang matagal na panahon, humugat si Wang Lin ng buntong hininga at inalis ang kanyang tingin mula sa Metal Essence. Nagawa na niya ang lahat ng kaya niyang gawin. Kung tataas ang kanyang pagsasanay o hindi, makakakita siya ng sagot sa mga susunod na araw. Dahan-daang binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Matapos mag-isip ng kaunti, ipinagpag niya ang kanyang manggas. Ang liwanag ay kumislap sa kahoy na bahay at ang isang paglimitasyon ay dahan-daang umiikot. Hindi ito gumawa ng anumang tunog, at mula sa labas, walang liwanag na kumalat. Pumasok si Wang Lin sa formation at nawala. Sa ilalim ng lupa sa formation, isang malaking yungib ang nabuksan mga 100,000 talampakan sa ilalim ng kahoy na bahay. Kamakailan lamang lumitaw ang yungib na ito. Si Wang Lin ang lumikha nito noong ika-5 araw ng kanyang closed-door cultivation. Ang yungib na ito ay libu-libong talampakan ng laki at puno ng itim at puting araw. Sa gitna nito, lumulutang ang isang napakalaking itim at puting araw. Bagamat ito ay isang outline lamang, tiyak na ito ay ang Grand Empyrean Sun ni Wang Lin. Sa ilalim ng Grand Empyrean Sun, may isang ulo na 1,000 talampakan ang taas. Wala itong mga mata o tainga at may malalim na bitik sa anit nito. Ito ay ang ulo ng Celestial Ancestor. Naglagay si Wang Lin ng maraming limitasyon sa paligid ng yungib na ito. Sa kanyang kasalukuyang antas ng pagsasanay, ang mga limitasyong ito ay labis na malakas. Kalimutan na ang Empyrean Exalts, kahit ang mga Ascendant Empyreans ay hindi makakaramdam ng mga ito. Kahit ang mga Grand Empyreans ay mahihirapan na matukoy ang mga ito maliban kung magsusuri sila ng mabuti. Ito ay dahil ang mga limitasyong ito ay naglalaman ng pinagsamang Celestial at Ancient na lakas ni Wang Lin. In-extract niya ang kaunting lakas at pinagsama ito sa mga limitasyon upang bigyan ito ng ganitong malupit na epekto. Lumabas si Wang Lin sa tabi ng ulo ng Celestial Ancestor. Ginawa niya ang espasyong ito upang pakainin ang kanyang Grand Empyrean Sun. Ayon sa kanyang pagsusuri, kapag ang kanyang Grand Empyrean Sun ay ganap na nagsanib sa ulo ng Celestial Ancestor, magiging solid na ang Grand Empyrean Sun. Umupo siya sa harap ng ulo ng Celestial Ancestor at niluwa ang isang hininga ng berdeng gas. Ang berdeng gas ay pumasok sa ulo at ang ulo ng Celestial Ancestor ay nayanig. Naglabas ito ng malalaking sinag ng gintong liwanag na agad na inabsorb ng araw sa itaas. Naging itim at puting liwanag ito na nagbigay buhay sa araw. Sa loob ng 3 buwang panahon, ang Grand Empyrean Sun ni Wang Lin ay patuloy na sumisipsip sa ulo ng Celestial Ancestor, ngunit paano ito madaling matutunaw? Mahirap itong lubos na maabsorb sa isang maikling panahon. Matapos mag-isip, binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at itinaas ang kanyang kanang kamay. Itinaas niya ang kamay patungo sa kalawakan at isang madilim na gintong liwanag ang kumalat mula sa kanyang palad. May isang mahinang kaluluwa na may nakapikit na mata sa kamay ni Wang Lin. Bagamat mukhang kalmado si Wang Lin, kumurap ang kanyang mga mata at naging seryoso. Ang mahinang kaluluwang ito ay ang Celestial Emperor, si Lian Daoshan. Ang Celestial Emperor, na nahuli ni Wang Lin, ay nasa isang masamang kalagayan. Nayanig siya sa kamay ni Wang Lin na parang nais niyang buksan ang kanyang mga mata, ngunit wala siyang natirang lakas. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay nagbigay ng isang malakas na celestial na enerhiya na magpapakilala sa kahit sino na ito ay ang presyon ng isang Grand Empyrean. Bagamat ang pressure na ito ay mula sa isang Grand Empyrean, ang celestial energy ay hindi purong-puro, ito ay labis na magulo at naglalabas ng pakiramdam ng pagkatalo. Tila ang kaluluwa ay nagdurusa ng matinding sakit sa kasalukuyan. Ang lakas ng ancestral curse. Mamyuni ni Wang Lin. Patuloy na naglagay ng mga seal si Wang Lin sa kaluluwa ng Celestial Emperor. Sa kanyang antas ng pagsasanay at lakas, pati na ang lakas ng Celestial Emperor, hindi pa rin nila matanggal ang ancestral curse. Ngunit nagawa niyang maabot ang isang balanse upang hindi maglaho ang kaluluwa. Ang orihinal kong plano ay gamitin ang presyon ng kaluluwang ito upang pilit na pagsamahin ang aking celestial at ancient powers, ngunit ngayon ay mukhang hindi na kailangan. Gayunpaman, ang kaluluwa ng Celestial Emperor ay malaki pa rin ang halaga sa akin. Nag-isip si Wang Lin habang tinitingnan ang kanyang sariling Grand Empyrean Sun.
Sayang nga, masyado malakas ang ancestral curse. Kung maaalis ko ang curse, maaring maisanib ko ang kaluluwa niya sa aking Grand Empyrean Son at gamitin itong gabay para pilitin kong lumunin ang ulo ng Celestial Ancestor. Hinaplos ni Wang Lin ang kanyang baba at nag-isip. Pagkatapos, lumiwanag ang kanyang mata at gumawa ng seal gamit ang kanyang kaliwang kamay. Nang matapos siya, itinutok niya ang kanyang daliri sa kaluluwa sa kanyang kanang kamay. Biglang nayanig ang kaluluwa ng Celestial Emperor nang itinutok ni Wang Lin ang kanyang daliri sa kanya. Binuksan nito ang bibig at naglabas ng isang tahimik na sigaw. Ang mga limitasyon sa paligid ng yungib ay nagsimulang kumislap. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay seryoso habang itinutok ang kanyang kaliwang kamay sa kaluluwa ng Celestial Emperor. Matapos ang matagal na panahon, isang piraso ng abunggas ang nagsimulang magtipon at dahan-daang hinailan ni Wang Lin. Nang ganap ng itinaas ang kaliwang kamay, ang abunggas sa paligid ng kanyang daliri ay biglang naging anino ng isang masamang multo. Binuksan nito ang bibig at tumalon patungo sa daliri ni Wang Lin. Ngunit bago ito tuluyang makakain ng daliri ni Wang Lin, kumunat ang kanyang mga mata at naging pilak ang kanyang mga mata. Ang pilak na liwanag ay bumagsak sa multo at biglang nayanig ito na parang natatakot. Agad itong kumso at lumiit ng kalahati ng laki nito. Kinagat ito ni Wang Lin at walang awa itong piniga. Nawala ang abunggas. Basa ng pawis ang noo ni Wang Lin at ang pilak na liwanag sa kanyang mga mata ay nawala. Nagpakita siya ng isang mapait na ngiti. Ang pagsasanib ng celestial at ancient powers ay maaaring alisin ng ancestral curse. Gayunpaman, sa kasalukuyang antas ng aking pagsasanay, hindi ko kayang magtagal at hindi ko kayang alisin ang ancestral curse ng sabay-sabay. Tiningnan ni Wang Lin ang kaluluwa ng Celestial Emperor. Ang maliit na bahagi ng ancestral curse na inalis niya ay muling bumalik. Bumantong hininga si Wang Lin, ipinaabot ang kanang kamay at inilagay ang kaluluwa ng Celestial Emperor. Umupo siya at nag-isip ng matagal bago magbigay ng buntong hininga sa huli. Mukhang kailangan ko pang maghintay na tumaas ang aking antas ng pagsasanay upang mapanatili ang pinagsamang lakas ng mas matagal upang matanggal ang ancestral curse at maisanib ito sa aking Grand Empyrean Son. Ang curse na ito ay kakaiba at espesyal ang pagkakakilanlan ng Celestial Emperor, kaya hindi maginhawa para hingiin ang tulong ni Guru Xuanluo. May mga lihim si Wang Lin, at maliban na lang kung kinakailangan, mayroon siyang ugali na huwag ipaalam sa iba. Inilagay ni Wang Lin ang kaluluwa ng Celestial Emperor at itinaas ang kanyang kanang kamay upang kuhanin ang isang jade. Ang jade na ito ay ibinigay sa kanya ni Prince Jido at naglalaman ng lakas ng isang daliri mula sa ancient ancestor. Nang nakuha ni Wang Lin ang jade na ito, hindi niya ito matutukan, dahil tila may hadlang na pumipigil sa kanya, hindi niya makita ang laman. Maaari lamang niyang gamitin ito bilang isang one-time na spell. Gayunpaman, ngayon ay natunaw na ang soul blood sa kanyang katawan at nakakuha siya ng ilang piraso ng alaala. Nararamdaman niya ang mga alaala ngunit hindi kayang tingnan ng mga ito malinaw na wala siyang sapat na soul blood. Hawak ang jade, tiningnan ni Wang Lin ito. Mayroong malabo na imahe sa loob, at ang imahe ay gumagalaw sa loob ng isang pantalan na mundo. Habang nanginginig ang imahe, ang mundo ay nagbasag at nawala. Isang simpleng ilusyon, ngunit dahil malabo, napakahirap unawain. Marami ng beses tiningnan ni Wang Lin ito at palaging ganito. Ngayon ay ganito pa rin, ngunit hindi siya nawala ng pag-asa. Pumikit siya, at pagkatapos ng matagal na oras, nang binuksan niyang muli ang mga mata, muling kumislap ang pilak sa kanyang mga mata. Ang pilak na liwanag ay pumuno sa kanyang mga mata at ang kanyang titig ay naging malamig. Tiningnan ni Wang Lin ang jade muli, at sa ilalim ng kanyang titig, muling lumitaw ang malabong imahe. Gayunpaman, dahil may kasamang mga alaala sa isip ni Wang Lin, ang ilan sa mga alaala ay nagkakabit at lumitaw sa kanyang isipan nang makita niya ang malabong imahe. Isang lalaki ito na nakasuot ng gray robe at may mahabang buhok. Tila siya ang parehong imahe ng estatwa sa Ancient Dao Imperial City. Siya ay ang Ancient Ancestor. Ang kanyang kaliwang kamay ay nasa likod at lumulutang siya sa kalangitan. Tinitingnan niya ang kalangitan na may pagpapalakas at hindi pagpapakita ng malasakit sa mga mata, tila mataimtim. Nang siya ay tumingin sa langit, mga grupo ng mga itim na tuldok ang unti-unting nagsanib. Ang mga itim na tuldok ay mga pangkat ng malupit na hayop. Ang mga hayop na ito ay may mga ulo ng tao ngunit katawan ng leon. Mayroon lamang silang dalawang harapang mga saksi ang mga pangharap na bahagi at buntot na parang nag-transform sa mga isdang buntot. Habang dumadaan sila, naglalabas sila ng malalakas na hiyaw. Ang pinakamakapangyarihang isa sa harap ay naglalabas ng malakas na aura na malapit sa isang Grand Empyrean. Gayunpaman, ang lalaki na nakasuot ng gray robe ay patuloy na tinitingnan sila ng kontempto. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at itinutok sa unahan. Nang gawin niya ito, ang mundo ay yumanig. Lahat ng nasa loob ng 100,000 kilometro ng mga hayop na ito ay tila naghihiwalay sa mundo. Pagkatapos, ang itaas at ibaba ng paghihiwalay na mundong ito ay magkasamang dumating. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw.
Nang magtipon ang paghihiwalay na mundo, nagkabasag ang lahat ng mga hayop. Sa isang malakas na tunog, isang bitik ang lumitaw sa jade sa kamay ni Wang Lin at ang jade ay naputol sa dalawa. Ang dalawang piraso ay nahulog sa lupa at naging alikabok. Naging mahinahon si Wang Lin at ang pilak sa kanyang mga mata ay nawala, ngunit ang kanyang mga mata ay maliwanag. Napakamakapangyarihang punto mula sa Ancient Ancestor. Kabanata 2019 hangin na humaplo sa matandang Dao. Ang daliri na ito ay hindi isang oras sayon, kundi nakikipag-ugnayan sa mundo o kumokontrol sa mundo. Hindi rin ito inaatake ang mga hayop, kundi ang mundo kung saan naruroon ang mga hayop. Pinunit nito ang mundo at ginamit ang presyon ng daliri upang pilitin at gumuho ang mundo. Ang mga hayop ay naging mga collateral damage lamang. Gayunpaman, ang daliri ni Wang Lin ay napakabagal, na parang may mga hindi nakikitang hadlang sa harap niya, na pumipigil sa kanya na ituro ang kanyang daliri tulad ng matandang ninuno. Pagkalipas ng ilang sandali, inatras ni Wang Lin ang kanyang daliri at hindi na muling sinubukan. Inibaba niya ang kanyang ulo at nag-isip. Sa oras yung ito, nakikita ko na ang lakas ng matandang ninuno ay nakarating na sa ibang realm. Ngunit sa pamamagitan ng memorya at ang rapid spell art, magagawa ko itong gayahin. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang ulo at tumingin sa mga piraso ng jade habang isinara ang kanyang mga mata. Marami siyang mga chaotic origin soul sa kanyang katawan na kinuha niya mula sa pagpatay sa Celestial Ancestral City. Dahan-dahan niya itong pinoproseso, at ngayon ay sapat na ang kanyang lakas upang lumikha ng isa pang spell vein. May 5 spell veins ako sa katawan ko, kaya sa isang galaw, maaari akong lumikha ng 99 na after images. Nais ko malaman kung ano ang mangyayari kapag lumikha ako ng ika-6. Mabilis na pinaganya ni Wang Lin ang rapid spell art upang pagsamahin ang ika-6 na spell vein. Agad dumaan ang 7 araw. 3 araw na lamang bago ang malaking seremonya, kung saan ang emperador ay magtatalaga ng kanyang empress. Ang buong Ancient Dao Imperial City ay puno ng kasiyahan at maganda ang dekorasyon. Lalo na sa gabi, makikita ang makukulay na ilaw mula sa malayo. Pati ang kalangitan ng Ancient Dao Imperial City ay tinina ng makukulay na ilaw. Nagbigay ito ng kahangahangang pakiramdam at nagpapakita ng masayang atmosfera. Malaki ang pagpapahalaga ng Ancient Dao Emperor sa malaking seremonya, at pati na ang buong imperial na pamilya ay may malaking pagpapahalaga dito. Matapos lahat, ang Ancient Dao Emperor ay magtatalaga ng kanyang empress. Lahat ng makapangyarihang kasapi ng Ancient Dao ay dumating, pati na ang mga tao mula sa ibang bansa. Makikita nila ang seremonyang ito ng personal. Dumating na ang mga mensahero mula sa Ancient Ji at Ancient Shi upang lumahok sa selebrasyong ito. Ang Ancient Shi ay naghanda ng maraming regalo, at ang kanilang leader ay si Prince Jido. Noong panahon siya mismo ang sumama sa mga embahador ng Ancient Dao upang piliin si Songji, kaya't hindi na nakakagulat na dumating siya. Gayun din, ang Empress ay pinangalan ng Song at isang malalayong inapo ng Ancient Shi Grand Empyrean, kaya't nagpadala rin siya ng mensahero na may dalang regalo. Marami ang dumating sa Ancient Dao Imperial City, kaya't naging masigla ang buong lungsod. Pinaigting ang seguridad sa Imperial City upang matiyak na walang mangyaring masama sa seremonya. Ang Ancient Dao Imperial City, lalo na ang palasyo, ay mahigpit na binabantayan. Halos lahat ng makapangyarihang tao ng Ancient Dao ay naruroon na. Naroon ang iba't ibang mga hari na mayroong mga royal bloodline. Kaya't naging masigla ang Ancient Dao Imperial City para sa malaking seremonya. Ito ay isang malaking kaganapan sa Ancient Clan. Isa sa 3 Ancient Emperors ay magtatalaga ng isang Empress. Isang malaking bagay ito sa Ancient Clan kung saan ang imperial na kapangyarihan ay pinakamataas. Halos lahat ay nakakaalam nito, at pati na ang Mount Budao ay nagpadala ng regalo. Ang Ancient Dao Emperor ay naging sentro ng pansin ng lahat sa mga panahong ito. Sa mga huling araw na ito, dahil sa dami ng mga tao, inilabas ng Ancient Dao ang kanilang makapangyarihang mga yaman upang makagawa ng 99 na malalaking plataporma at ipinamudmod ang mga ito sa paligid ng lumilipad na lungsod. Mabilis na nakagawa ang mga makapangyarihang tao ng iba't ibang uri ng tirahan sa mga platapormang ito, at ito lamang ang paraan upang magkasya ang lahat ng dumating na tao. Si Wang Lin ay abala sa kanyang pagsasanay at hindi pinansin ang lahat ng ito. Sa gabi ng 3 araw bago ang malaking seremonya, ang buong Ancient Dao Imperial City ay maliwanag. Masigla ang tunog ng mga tao, at maging ang 99 na plataporma ay ganun din. Dahil sa dami ng mga tao mula sa 3 clans, nagkaroon ng maraming auctions. Habang hinihintay ang seremonya, ang mga tao mula sa 3 clans ay nagsimulang magkalakalan. Ang isang masayang atmosfera ay pumuno sa Ancient Dao Palace. Sa pinakamataas na pavilion, ang Ancient Dao Emperor ay may mga kamay sa likod ng kanyang likod habang tinitingnan ng makulay na lungsod, at isang ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Dahan-daang sinabi ng Ancient Dao Emperor, sa hinaharap, gagawin kong ganito ang Ancient Dao Imperial City araw-araw at magiging sentro ng buong Ancient Clan. Ang inyong kamahalan ay isang dakilang tao.
Tiyak na darating ang araw na makakamtan ninyo ito. Handa kaming sumunod sa inyong kamahalan upang makita ang araw na iyon. 7 tao ang nakaluhod sa lupa sa pavilion, puno ng kasiyahan. Kamusta na ang mga paghahanda? Nagtanong ang Ancient Dao Emperor na may ngiti. Dumating na ang mga embahador mula sa Ancient Shi at Ancient Ji, at nailagay na sila sa kanilang mga tirahan. Dumating na rin ang mga mensahero ng 2 Grand Empirines. Ang mensahero ng Mount Gudao na nagdala ng regalo ay mayroon ng matutuluyan sa Imperial City, mabilis na sinabi ng isa sa kanila. Naayos ko na ang mga tao mula sa ating clan at ang mga makapangyarihang tao mula sa 2 iba pang clan na maayos na nakakalat sa paligid ng 79 na plataporma. Bagamat marami ang tao, sapat na ito upang magkasya sila. Ako mismo ang nagbabantay sa layout ng malaking seremonya upang matiyak ang tagumpay nito. Mangyaring magpahinga kayo, inyong kamahalan. Sa aspeto ng proteksyon, ang unang hanggang 7 mga hukbo ay magbabantay sa seremonya upang matiyak na walang mangyayaring masama. Nagpadala ng balita ang Imperial Teacher na siya mismo ang darating para sa malaking seremonya. Ang Empress Song ay katulad ng dati at hindi pa lumalabas. Tila sinusubukan niyang alalahanin ang isang bagay, ngunit lagi itong nagtatapos sa sakit at wala siyang maalala. Wala pang balita mula sa Grand Empyrean. Hindi ko alam kung darating siya sa malaking seremonya. Isa-isang nagsalita ang 7 tao at ibinaba ang kanilang mga ulo. Naghihintay sila sa mga utos ng pinakamataas na nilalang sa Ancient Dao. Ayon sa mga alituntunin, tatagal ang malaking seremonya ng 79 na araw. Maliban sa paghahandog sa Ancient Ancestors sa unang araw, hindi na ako makikilahok sa natitirang araw. Kung may mangyari, kayo ang mananagot. Inutusan sila ng lalaking nakasuot ng royal robe at agad nilang tinanggap ang utos. Magsisimula ang malaking seremonya sa 3 araw. Bawat henerasyon ng emperador ng Ancient Dao ay nagsasagawa ng isang salo-salo sa gabi bago ang seremonya upang ipakita sa mga tao ng Ancient Dao at mga mensahero mula sa ibang mga bansa ang Empress. Gaano nakahanda ang lahat ng ito? Isa sa 7 tao ang magalang na nagsabi, lahat ng ito ay naayos na. Magandang balita. Isang ngiti ng pag-asa ang ipinakita ng lalaking nakasuot ng royal robe. Ibinangon ang kanyang manggas at nawala sa pavilion. Ang pag-aasawa sa kanya at pagbibigay sa kanya ng ganitong katayuan ay ang pinakamagandang gantimpala para sa kanya. Imperial Teacher, inaasahan ko ang resulta ng inyong hula. Sa mga sandaling ito, sa loob din ng palasyo, sa isang tahimik na silid, may isang babaeng nakasuot ng phoenix robe. Hindi siya isang ganap na kagandahan, ngunit mayroong hindi maipaliwanag na aura. Tinitingnan niya ang salamin sa harap niya, at puno ng pagkalito ang kanyang mga mata. Hindi ko maalala ang kahit ano. Lahat ng nangyari sa panaginip ay malabo pagkatapos magising. Hindi ko maalala kung anong hitsura ng babae at hindi ko maalala ang hitsura ng lalaki. Ang tanging alaala ko ay ang kanyang mga salita. Isinara ng babae ang kanyang mga mata at ang 2 linyang iyon ay umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Pumunta tayo, dadalhin kita upang patayin. Maski ang langit ang magtulak sa iyong kamatayan, babalikan kita. Lumuha siya at ang mga luha ay damaloy mula sa kanyang mga mata at bumagsak sa kanyang pisngi at tumulo sa kanyang mga damit, binasa ang mga ito. Bakit ako lumuha? Sino siya? Sino ako? Ako ba si Songji? Ako ba si Songji? Binuksan ng babae ang kanyang mga mata at lalong dumami ang kanyang kalituhan. Hindi alam ni Wang Lin ang mga nangyayaring ito at hindi niya naramdaman ang mga ito. Bagamat ang kanyang pagsasanay ay umabot na sa langit, hindi niya pa rin nakikita ang kanyang mga luha o nararamdaman ang kanyang aura. Kahit makita niya siya ng personal, malamang hindi niya makikilala kung sino siya. Dahil may ulap na bumabalot sa lahat ng bagay tungkol sa Soul Fragment, at pagkatapos magsanib ang kanyang babae at si Songji, naging mas malabo ang ulap na iyon. Hindi niya alam na ang Soul Fragment na hinahanap niya na si Wan Er ay napakadaluyan na sa kanya. Napaka-close. Hindi rin alam ng babae na ang taong nalilito siya tungkol sa kanya ay humihinga ng parehong spiritual energy na kanya. Sa umaga bago ang malaking seremonya, binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata sa ilalim ng yungib. May pag-aalinlangan sa kanyang mga mata kahit na mayroong ika-6 na spell vein sa kanyang katawan. Ang pinagmumulan ng kanyang pag-aalinlangan ay isang bahagi ng hindi pagkatiyak na lumitaw sa kanyang puso nang hindi malaman kung bakit. Ang pakiramdam ng hindi pagkatiyak na ito ay nagdulot sa kanya ng alinlangan. Pagkatapos magmuni-muni, tumayo si Wang Lin, lumabas ng yungib, at lumabas sa kahoy na bahay. Ang isang hugis tao ay lumitaw sa metal essence at nagsimula ng magtaglay ng katawan. Mas matagal kaysa sa aking inaasahan. Umupo si Wang Lin at tumingin sa metal essence, pinipigilan ng kasiyahan sa kanyang puso. Nang lumubog ang araw, itinaas ni Wang Lin ang kanyang ulo at binuksan ang bibig upang lunukan ang kanyang mga 5 element essences pabalik sa kanyang katawan. Tumayo siya at itinulak ang pinto. Sa paglubog ng araw, si Zuan Luo ay nakatayo sa labas, nakangiti kay Wang Lin. 3 buwan ka nang nag-eensayo sa loob.
hindi mo kailangang dumalo sa malaking seremonya bukas, ngunit pumunta ka sa salo-salo ngayong gabi bilang kapalit ko. Alam kong hindi mo gusto ang mga mataong lugar. Magpunta ka lang, maupo sandali, pagkatapos ay bumalik ka. Nag-atubili si Wang Lin. Talaga namang ayaw niyang dumalo sa salo-salo, ngunit dahil hiniling ng kanyang guro, tumanggo si Wang Lin. Ibigay ito kay Ye Dao. Isaalang-alang muna ito ang aking wedding gift para sa kanya. Ngumiti si Zuan Luo at inabot kay Wang Lin ang isang kahon ng regalo. Matapos tanggapin ni Wang Lin ito, hindi niya ito tiningnan at pinagsanib ang kanyang mga kamay kay Zuan Luo. Lumipad siya sa hangin at lumipad patungo sa direksyon ng Ancient Dao Imperial Palace. Pagkatapos kong ibigay sa kanya ang Reg Along ito, aalis ako at magpapatuloy sa pagsasanay. Ang aking metal essence ay malapit nang magbukas ng tunay na katawan nito, at wala nang mas mahalaga ngayon. Nagpa siya si Wang Lin, ngunit sa mga sandaling ito, naramdaman niya muli ang hindi pagkatiyak. Nagkunot ang noo ni Wang Lin at tumingin sa Imperial Palace sa malayo. Kabanata 2020 Handaan. Ang lahat ng henerasyon ng mga emperador ng Ancient Dao ay naghahanda ng isang handaan sa gabi bago ang malaking seremonya. Nagsisimula ang handaan sa paglubog ng araw at nagtatapos sa pagsikat ng araw. Ang mga tao na dumalo sa handaan ay makikilahok din sa malaking seremonya. Sa gabi ng handaan, lalabas ang emperador ng Ancient Dao kasama ang Empress. Ito ang magiging unang pampublikong pagpapakita ng Empress. Matapos tumanggap ng pagpapala mula sa lahat, aalis ang Empress, ngunit mananatili ang emperador kasama ng lahat hanggang sa malaking seremonya. Gaganapin ang handaan sa malaking plaza sa labas ng palasyo. Malapit nang lumubog ang araw at marami ng mga alipin ang nag-aayos ng mga mesa sa plaza. Libo-libo ang mga mesa. Ang mga mesang ito ay nakaayos na parang isang fan at tila nagiging paggalang sa palasyo. Mayroong daan-daang maliliit na plataporma na lumulutang sa kalangitan sa itaas ng palasyo. May mga daan-daang mesa sa bawat plataporma at ito ay ginagamit upang tanggapin ang mga taong darating. Pagdating ng oras, nagsimula ng mag-eko ang tunog ng tambol mula sa palasyo. Ang mga tambol ay nagsimulang mag-eko at umuugong sa buong palasyo. Isang malaking tambol na may lapad na libu-libong talampakan ang lumitaw sa gitna ng palasyo. Gawa ito sa balat ng isang hindi kilalang uri ng hayop. Ang balat nito ay naglalabas ng isang sinaunang at mabagsik na aura. May 9 na tao sa itim na lumulutang sa itaas ng tambol, at bawat isa sa kanila ay may lakas na katulad ng isang Empyrean Exalt. Ang bawat pagpalo ng tambol ay nilikha ng pinagsamang lakas ng lahat ng 9 na tao. Ang kanilang lakas ay nagtipon at naging isang ilusyonaryong palad na tumama sa tambol. Ang tunog ng tambol ay nag-echo at hindi nawawala, kundi kumalat tulad ng mga alon. Ito ay bumalat sa buong kalangitan, na bumabalot sa halos 1,000 na lumulutang na plataporma. Ito ay nagbigay daan sa lahat ng mga miyembro ng Ancient Clan na naruroon upang marinig ito. Ang mga tunog ng kulog ay paminsang umuugong, na nagdudulot ng maraming echo. Kapag nagsimulang hamupa ang tunog, isa pang tunog ang magbabalik, na sanhi ng buong mundo na malubog sa tunog ng tambol. Pagkatapos ng ikatlong tunog ng tambol, naglabasan ang mga tao mula sa palasyo. Marami sila at sa isang sulyap, mahirap bilangin ang lahat. Lahat sila ay makapangyarihan bagamat hindi maihahambing sa mga Empyrean Exalt. Lahat sila ay may lakas katulad ng mga nagtataglay ng ikatlong hakbang ng pagninilay. Pumili ang bawat isa ng mesa at naupo upang makipag-usap sa isa't isa. Ang buong plaza ay nagsimulang mag-buzz at naging masigla. Nang umalangaw-ngaw ang ikalimang tunog ng tambol, mga sinag ng liwanag ang dumaan sa kalangitan. May mga tao mula sa Ancient Dao at mga tao rin mula sa iba pang 2 angkan sa kanilang mga hanay. Ang iba ay pumili ng mga mesa sa plaza at ang iba ay naupo sa mga lumulutang na plataporma. Mas marami pang tao ang dumating, at nang umalangaw-ngaw ang ikapitong tunog ng tambol, libu-libo pang mga sinag ng liwanag ang dumaan sa kalangitan. Ang mga sinag na ito ay tila pinutol ang kalangitan, at lahat sila ay naupo. Matapos umupo ang mga libu-libong sinag ng liwanag, 108 maliwanag na ilaw ang dumating mula sa abot tanaw. Agad silang dumating at ipinaliwanag na ang mga ito ay 108 miyembro ng Ancient Dao na nakasuot ng puting armor. Ang mga 108 na ito ay nagbigay galang sa palasyo at pagkatapos ay lumapag sa plaza. Pumili sila ng mga mesa na malapit sa palasyo at naupo. Ang 108 Jin ng Ancient Dao. Ang Ancient Dao ay nahahati sa Jin, Saint, Fin, King, at Immortal Generals. Ang 108 Jin ay lumitaw, kaya't malamang ay susunod na ang iba. Ang mga 108 Jin ay may napakabagsik na aura ng pagpatay. Kaya't tinawag silang Egen. Ang mga mahihinang usapan na natakpan ng alingawngaw ng tambol ay hindi na itago ang mga matang nakatutok sa kanila. Ang mga matang ito ay may kasamang inggit, kalungkutan, at pagsusuri. Matapos lumitaw ang mga 108 tao, 72 na buhawi ang lumitaw sa malayo.
Bawat buhawi ay may isang tao sa loob, at sila ay mabilis na lumipad patungo sa plaza. Isang malakas na presyon ang bumagsak at bumalot sa lugar nang dumating ang 72 buhawi. Sa loob nila ay may mga lalaki at babae, bata at matanda, ngunit bawat isa sa kanila ay may aura ng Diyos, Demon, o Devil Lord, walang exception. Pagtingin sa kanilang mga mata at noo, makikita ang kabuuang 27 bituin. 72 Saints. Ang 72 Saints na nagtagumpay ng malaking mga merito para sa Ancient Dao. Matagal ko nang narinig na ang 72 Saints ay tanging 72 tao, wala nang labis o kulang. Ang 72 Saints ay nagbantay sa Ancient Dao sa loob ng hindi mabilang na mga taon. Nagdala ng mga tunog ng usapan habang umalingaw ang isa pang malakas na tunog. Ito ang ikawalong tunog ng tambol. Habang ang tunog ng tambol ay umalingaw, ang lupa ay parang nanginginig na may mga dragon na gumagalaw sa ilalim. Kasabay nito, 36 na sinag ng dugong liwanag ang bumaba mula sa kalangitan, na nagdulot ng pagpula ng kalangitan. Pati na ang pagsalubong ng araw ay tinakpan ng dugo. 36 Zangs. Ang tanyag na 36 Zangs ng angka ng Ancient Dao. Sila ang mga gwardya ng Royal Family ng Ancient Dao. 36 na makapangyarihang gwardya na nilikha mula sa mga yaman ng buong pamilya ng emperador ng Ancient Dao. Narinig ko na sila ay tulad ng mga Death Soldiers. Sa sandaling magbigay ang emperador ng Ancient Dao ng utos, sila ay magpapasabog. Paano sila tatawaging 36 Zangs? Sila ay mga 36 na demonyo. 36 na malalaking lalaki ang lumabas mula sa mga pulang liwanag. Sila ay nakapaloob sa pulang ulap at mahirap makita ang kanilang mga itsura. Nagbigay galang sila sa pangunahing palasyo at pagkatapos ay naupo sa harap ng 72 Saints. Nagpatuloy ang echo ng tunog ng tambol. Nang makaupo na ang 36 na tao, isang malakas na tunog na nagpigil sa tambol at sa tunog ng mga naruroon na halos 100,000 katao ang umalangaw. Nakakuha ito ng atensyon ng lahat, at nakita nilang 18 na piraso ng punit na ulap sa kalangitan. Pagkatapos, 18 pares ng mga itim at pulang mga pangil ang lumitaw mula sa manipis na hangin. Ang malalakas na tunog ng pagkabagsak ay umalingaw sa kalangitan. Nang magtipon ang mga mata ng lahat sa kalangitan, 18 itim at pulang mga dragon ang lumabas mula sa 18 punit na ulap. Ang mga 18 dragon na ito ay naglalabas ng nakakagimbal na demonyong aura. Sila ay mga dragon. Mga dragon na may sinaunang demonyong aura. Ang 18 pares ng mga pilak na mata ay naglalabas ng walang katapusang demonyong enerhiya, kaya't ang mga 18 dragon ay naging sobrang mabagsik. Nang lumitaw sila, nagsimula silang mag-ikot sa kalangitan, na bumuo ng isang malaking vortex. Ang 18 Kings ng Ancient Dao. Tama, sila ang mga demonic dragon mounts ng 18 Kings ng Ancient Dao. Dahil lumitaw na ang mga dragon, ibig sabihin ay dumating na ang mga 18 Kings. Sila ay kabilang din sa Royal Family sa ibaba ng Emperador, ang 18 Kings ng Ancient Dao. Narinig ko na lahat sila ay makapangyarihan at 12 sa kanila ay hindi pinapayagan na pumasok sa kabisera dahil sila ang nagbabantay sa 12 bansa. Isang malaking kalikutan ang nangyari nang lumitaw ang 18 dragon sa kalangitan. Sa malayong kalangitan, malayo mula sa palasyo, tinitigan ito ni Wang Lin. Nang lumitaw ang 18 demonic dragons, binago nila ang enerhiya sa buong lugar. Ang bagyong kanilang nilikha sa pamamagitan ng pagbubuo ng vortex ay kayang harangan ng divine sense. Ang 18 Kings ng Ancient Dao. Nais ko sanang malaman kung si Yemo ay isa sa mga 18 Kings noon. Marahil malalaman ko sa handaan. Hinaplos ni Wang Lin ang kanyang baba. Kakapasok lang niya sa Ancient Dao at abala siya sa pagtutok sa kanyang sarili, kaya wala siyang oras maghanap ng mga inapo ni Yemo. Gayunpaman, ang bagay na ito ay nanatili pa rin sa kanyang isipan. Matapos magmuni, habang ang ikawalong tunog ng tambol ay patuloy na umuugong, naglakad siya patungo sa palasyo sa malayo. Ngunit habang papalapit siya sa palasyo, lalong naging malakas ang pakiramdam ng hindi pagkakatugma. Ang hindi pagkakatugmang ito ay hindi isang panganib, kundi isang hindi maipaliwanag na pakiramdam. Sa antas ng pagninilay ni Wang Lin, kaya niyang maramdaman ang mga mahahalagang bagay bago pa man ito mangyari. Gayunpaman, anuman ang pag-iisip niya, hindi niya moari kung ano ang maaaring mangyari sa royal na handaan. Habang nakakunot ang noo at patuloy na naglalakad, ang 18 demonic dragons ay dumating sa plaza sa ibaba. Kung tititigan mong mabuti, makikita mong may isang tao na nakatayo sa ulo ng bawat dragon. May kabuuang 18 tao na may iba't ibang itsura ngunit mayroong bahagyang pagkakapareho. Lahat sila ay mukhang magiting nang lumakad sila pababa mula sa mga dragon. Naupo sila sa mga upuan na pinakamalapit sa pangunahing palasyo. Nang sila ay maupo, ang 18 demonic dragons ay umungol at bumalik sa mga punit na ulap sa kalangitan. Ang mga ulap ay nawala at ang lahat ay bumalik sa normal. At sa puntong iyon, umalangaw ang ikasyam na tunog ng tambol at sumanib ito sa echo ng 8 tunog mula kanina.
Isang dambuhalang ungol ang umalingaw-ngaw. Ang tunog na ito ay malakas na sapat upang patagilid ang mga nagninili, at kahit ang mga miyembro ng Ancient Clan ay mahihirapan sa pagtanggap nito. Ngunit kakaiba, wala ni isa sa mga naruroon ang apektado ng tunog na ito. Lumakad si Wang Lin at dumating sa itaas ng palasyo sa ikasyam na tunog ng tambol. Bigla siyang tumingala at kumurap ng bahagya ang kanyang mga mata. Nakita niya ang siyam na sinag ng itim na liwanag na bumaba mula sa kalangitan. Ang mga itim na sinag ay parang malalaking haligi na sumusuporta sa kalangitan upang hindi ito mag-collapse. Ang mga alon ng liwanag ay umalingaw habang ang siyam na sinag ng itim na liwanag ay bumaba, at ipinakita ang siyam na higanting lalaki na nakasuot ng itim na armor. Ang mga siyam na taong ito ay naglalabas ng matinding layunin ng pagpatay, at makikita pa ang hindi mabilang na mga multo sa kanilang paligid. Hindi sila yumuko sa palasyo kundi nagtinginan sa isa't isa at pagkatapos ay naglakad patungo sa siyam na mesa sa harap ng 18 kings. Bago sila, may apat pang mesa. Immortal Generals. Sila na siguro ang siyam na Immortal Generals ng Ancient Dao. Ang siyam na ito ay maihahambing sa mga Ascendant Empirines na nakalusot na sa 13th Palace. Isa sa kanila ay nakarating na sa antas na kayang makalusot sa 14th Palace. Inilayo ni Wang Lin ang kanyang tingin at naglakad patuloy habang ang ikasyam na tunog ng tambol ay umalingaw-ngaw. Ang kanyang pagdating ay agad na nakatawag ng pansin ng maraming tao roon.